Kabanata 3371 hanggang Kabanata 3400. Kabanata 3371. Sa susunod na saglit, ang mga guhit ng walang hanggang liwanag ng espada ay sumayaw sa paligid ng katawan ni Yehan, bumabalot sa kanya. Kahit na sa ganitong kalawakan ng mga bituin, ang kanilang liwanag ay mahirap baliwalain. Ito ay intensyon ng espada, at nalalampasan nito ang pinakamataas na antas ng intensyon ng espada. Ang liwanag ng espada ay walang hanggan, at isang pag-iisip lamang ay maaaring magbago ng libu-libong espada. Nang makita ito, parehong nagulat sina Yu Honghuang at ang unang general ng Diyos. Pagkatapos ng pagkabalisa, ang taong ito ay talagang isang kakaibang tao, at inangat niya ang kanyang intensyon ng espada hanggang sa maging walang hanggan. Walang hanggang intensyon ng espada, ang taong ito ay maaaring umasa sa maikling sandaling pagbabago na ito para itaas ang kanyang sariling intensyon ng espada sa antas na ito. Nabigla ang puso ni Yu Honghuang. Kung sino mang nakasaksi ng eksenang iyon kanina, hindi na nga mapapabuti pa ang kanilang kalagayan, swerte pa nga kung hindi sila maipit sa ganitong estado ng pagkabalisa. Ikaw ay isang maswerteng tao, ngunit ano naman kung napabuti mo ang iyong intensyon ng espada? Kung ikukumpara sa iba pang apat, ang nakuha mo ay hindi katumbas ng isang bagay. Ang templo ng tadhana ay tiyak na hindi para sa iyo. Malamig na tumingin sa kanya ang unang Diyos. Talagang isang mahusay na pagkakataon para kay Yehan na may kalmadong mukha na itaas ang kanyang intensyon ng espada hanggang sa maging walang hanggan. Gayunpaman, kung ikukumpara sa apat na sinaunang templo na nasa harapan natin, ano naman ang intensyon ng espada na inangat hanggang sa maging walang hanggan? Ngayon na ang iba pang apat na hindi kapani-pani walang mga tauhan ay pumasok na sa apat na sinaunang templo, hindi pa nila alam kung gaano karaming mga pagkakataon ang naghihintay sa kanila. Gaano karami ang mababago ng tadhana ng apat na hindi kapani-pani walang mga tauhan na pumasok dito para muling isulat ang kanilang tadhana. Sa oras na iyon, 2 tao naman ang dumating dito sa kalawakan ng mga bituin, at kaagad na tumingin sina Yu Honghuang at ang unang general ng Diyos sa kanila. Ang katotohanan na nakarating dito ang kabilang panig ay nangangahulugang ang natitirang 2 sinaunang katawan ng Dharma ay tiyak na nakuha na nila. Pagkatapos noon, binuksan din ni Yehan ang kanyang mga mata at tumingin doon. Sa kanyang paningin, isang makisig na monghe at isang magandang babae ang magkasamang dumating dito. Gayunpaman, nang makita ang mukha ng babae, bahagyang nag-iba ang aura ni Yehan, ngunit pagkatapos ay kalmado na siya. Kung makikita niya ang babaeng ito sa labas ng templo ng tadhana, walang alinlangan siyang kukuha ng kanyang palakol para pumatay. Ngunit ngayon, ayaw na lang pansinin ni Yehan ang kabilang panig. Tinanggihan siya ng templo ng tadhana at pinili ang iba pang apat na hindi kapani-pani walang mga tauhan, ngunit alam ni Yehan na hindi pa tapos ang mga lihim na kabilang sa lugar na ito. Nasaan ang pintuan ng mga dayuhan? Ang pagbubukas ng templo ng tadhana ay pagbubukas ng pintuan patungo sa mundo. Ngayon na binuksan na ang templo ng tadhana, paano naman ang pintuan patungo sa mundo? Baka medyo huli na kayong dalawa dito. Ang apat na sinaunang templo ay pumili na. Malamig na ngumiti ang unang general ng Diyos habang tumitingin sa 2 dumating. Amitabha, mukhang talagang huli na ang maliit na monghe, at wala akong tadhana sa mga Diyos. Ang sinaunang Bude na si Banan ay pumunta sa tabi ni Yehan, at may isang ekspresyon ng pagkasawi sa kanyang mga mata ng Buddha. Ang babaeng kasama ng sinaunang Bude na si Banan ay wala nang iba kundi si Lulan Yizi, ang ampon ni Yehan na nakakulong sa mga yapak ng tunay na Diyos. Sino ang pinili ng apat na sinaunang templo? Mas masahol pa sa swerte ni G. May malalim na pagkasawi ang kumikinang sa magagandang mata ni Lulan Yizi, at kasabay nito ay isang hindi kapani-pani walang ekspresyon. Nandito pa rin si Yehan sa kalawakan ng mga bituin na ito, sino naman ang may mas magandang swerte kaysa kay Yehan? Tahimik na nagsalita ang unang general, isa sa 5 hindi kapani-pani walang mga tauhan sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ang mananatili, at ang iba namang apat ay syempre pumasok. Nang marinig ito, lubos na nagbago ang mukha ni Lulan Yizi. Noong una, akala niya na siya ay isang malakas na tao tulad ng hari ng mga dayuhan, ngunit hindi niya inasahang ang iba pang apat na hindi kapani-pani walang mga tauhan na palaging pinipigilan ni Yehan ang napili. Agad na tumingin si Lulan Yizi kay Yehan na may kalmadong mukha. Sa sandaling iyon, hindi niya makita ang anumang emosyon tulad ng galit, pagkabigo, at kawalan ng kagustuhan sa kanyang mukha. Ang makisig niyang mukha ay kasing kalmado ng isang lalagyan ng tubig na hindi gumagalaw. Gayunpaman, alam din ni Lulan Yizi na hindi na siya dapat manghimasok pa kay Yehan. Si Yehan na mukhang kalmado sa kasalukuyan, kung masusunog ang galit sa kanyang puso, ang taong magpapasigaw ng galit na iyon ay tiyak na mapupunta sa impyerno.
Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang lumabas ang isang alon ng kakaibang lakas mula sa sinaunang kumpas sa gitna ng apat na sinaunang templo. Ang alon ng kakaibang lakas na ito ay nagdulot ng bahagyang panginginig sa nakapalibot na kalawakan. Ano ang nangyayari? Tumingin ang lahat sa sinaunang kumpas. Ito ay isang sinaunang kumpas na kasing laki ng isang maliit na palaruan. Ito ang ikalawang pagkakataong makita ito ni Yehan. Noong una, isang kumpas na katulad ng nasa harapan ngayon ang lumitaw sa estatwa ng Diyos ng Tadhana. Wala ring tagapayo ang kumpas na iyon, ngunit ang laki ng kumpas na nasa harapan ngayon ay napakalaki. Pagkatapos noon, sa paningin ng lahat, biglang lumitaw ang mga bitek sa kumpas na naglalabas ng kakaibang pag-ilog ng lakas, kumakalat patungo sa paligid, at, mula sa mga bitek na kumalat, naramdaman ng lahat ang isang malakas na puwersa ng pag-ilog ng espasyo na darating. Kasabay nito, ang apat na sinaunang templo ay nanginginig din sa sandaling iyon, parang isang maliit na lindol ang nangyayari sa kalawakan ng mga bituin na ito. Ang mga pinto ng apat na sinaunang templo na dati nang sarado ay muling binuksan sa sandaling iyon. Sa labas ng mundo, ang buong lungsod ng Tadhana ay sumailalim sa malaking pagbabago sa sandaling iyon. Ang 12 rehiyon at 12 mundo ay unti-unting nagsasama-sama sa sandaling iyon, parang 12 magkakaibang espasyo ay naging isa. Sa kasalukuyan, nasa 9 na rehiyon pa rin sila, 10 rehiyon, at iba pa. Malinaw na nararamdaman ng mga batang henyo ng lahat ng lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo na ang mundo kung saan sila nakatira ay binabago ng isang ganap na bagong mundo, at ang kapaligiran sa kanilang paligid ay ganap na naging iba na. Mangangabas na ang kumpas, may mangyayari bang masama? Sa harap ng sinaunang templo, nagsabi si Lulan Yizi habang nakatingin ang kanyang magagandang mata. Kabanata 3372. Ang pintuan ng mundo. Dahan daw ang nagsalita si Yehan. Ang pagbubukas ng templo ay pagbubukas ng pintuan ng mundo. Sa sandaling iyon, mula sa puwersa ng pag-ilog ng espasyo na ipinadala mula sa bitek ng kumpas, naramdaman din ni Yehan ang ibang uri ng hininga na hindi mula sa lupain ng mga Diyos at demonyo. Ang aura na naramdaman ni Yehan sa katawan ng mga hari ng Siyam na dakilang angkan ay nagpapakita na sa ilalim ng sinaunang kumpas na ito ay tiyak na may isang pintuan na patungo sa ibang mundo. Ito rin ang pintuan ng mundo sa bibig ng mga dayuhan. Maaari bang ang pintuan ng mundo ay pinipigilan sa ilalim ng sinaunang kumpas na ito? Lahat ay nagulat. Kapag binuksan na ang pintuan ng mundo, ang mga malalakas na dayuhang lahi ay magkakaroon ng buong paglusob sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ang buong kontinente ay haharap sa isang napakalaking labanan ng kalamidad. Sa oras na iyon, sa loob ng mga binuksang pintuan ng apat na sinaunang templo, apat na hindi kapani-paniwalang tauhan mula sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ang sabay-sabay na lumabas, na nakakuha ng pansin ng lahat. Sa sandaling iyon, ang apat na tao sa kalawakan ng mga bituin na nasa harap ng apat na sinaunang templo ay puno ng marangyang lakas. Ang lakas na ito ay parang mula sa mga Diyos, na parang ang mga sinaunang Diyos ay muling nabuhay sa sandaling iyon. Pihitan ng Diyos. Biglang natuklasan ni Yehan at ng iba na ang mga marka sa pagitan ng mga kilay ng apat na hindi kapani-paniwalang tauhan ay may mga marka ng pihitan ng Diyos. Bagamat iba ang kulay ng pihitan ng Diyos sa gitna ng kanilang mga kilay, ang hugis nito ay eksaktong kapareho ng pihitan ng Diyos sa kilay ni Yehan. Ang apat na hindi kapani-paniwalang tauhan ay lumabas mula sa sinaunang templo. Maging ang pagbabago sa kanilang sariling aura o ang pihitan ng Diyos na kanilang nakuha ay walang alinlangan na nagpapakita na nakakuha sila ng mahusay na pagkakataon sa sinaunang templo, at lubos na nabago ang kanilang tadhana. Maaari bang ang apat na taong ito ay nakakuha ng mana ng tunay na Diyos? Misisikip na nakakuyom ang mga kamao ni Yu Honghuang. Ang pagkakaroon ng pihitan ng Diyos ay nangangahulugang ang apat na ito ay nakakita ng mga sinaunang Diyos at demonyo na natutulog sa mga sinaunang templo, at posibleng nakakuha pa sila ng kanilang mana. Yehan, mula ngayon, hindi na ito ang panahon na ikaw lang ang nangingibabaw hindi sa lungsod ng tadhana o sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ngayon, kaming apat ay biniyayaan ng tunay na Diyos at nagmana ng lakas ng mga Diyos. Sa hinaharap, kaming apat ay tataas patungo sa mga Diyos. Dapat nang matapos ang iyong panahon. Ang boses na parang mula sa Diyos ay umalangaw sa buong kalawakan ng mga bituin, na parang nag-uutos sa lahat ng nilalang. Ang apat na tao na nakakuha ng mana ng lakas ng Diyos ay may marangyang lakas ng mga Diyos sa kanilang katawan, na buong lakas na namumukadkad at kumakalat sa buong kalawakan ng mga bituin. Ang boses na parang boses ng Diyos ay kumalat sa buong nakapalibot na kalawakan ng mga bituin, na parang hinuhusga ang hinaharap na tadhana ni Yehan. Ang apat na hindi kapani-paniwalang tauhan sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ay nakakuha ng mana ng lakas ng Diyos. Sa hinaharap, sila ay tataas patungo sa mga Diyos, aakyat sa trono ng mga Diyos, at magiging tunay na Diyos.
Ngunit si Yehan na hindi nakakuha ng ganitong mana ay tila hindi na magiging kasing liwanag ang kanyang hinaharap na tadhana. Ang kanyang liwanag ay hahakbangin ng apat na hindi kapani-pani walang tauhan na nakakuha ng mana ng lakas ng Diyos. Ito ay isang uri ng pagkakatiwala sa sarili, matibay na pagkakatiwala. Walang nakakaalam kung paano nagbago ang apat na hindi kapani-pani walang tauhan matapos silang pumasok sa sinaunang templo, o kung anong uri ng nakamamanghang mana ang kanilang nakuha mula sa mga sinaunang Diyos at demonyo. Gayunpaman, may lakas silang loob na ipahayag ang hinaharap na tadhana ni Yehan. Ang ganitong kumpiyansa ay tiyak na sinusuportahan ng isang malakas na batayan. Bago pa pumasok sa lungsod ng tadhana, ang limang hindi kapani-pani walang tauhan sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ay magkakasama, at ang unang emperador ay tahimik na itinuturing na pinakamahalaga sa kanila. Noong panahong iyon, walang sino mang makapagsasabing ang darating na panahon ay magiging panahon ni Yehan. Ngunit matapos silang pumasok sa lungsod ng tadhana, unti-unting hinakbangan ni Yehan ang iba pang apat na hindi kapani-pani walang tauhan sa kanyang paa. Kahit na sama-sama pa silang apat, hindi nila kayang talunin siya. Mula noon, ang lungsod ng tadhana ay naging panahon ni Yehan. Lamang siya ang namamahala sa buong lungsod, walang makakapag-compete sa kanya, at ang iba pang apat na hindi kapani-pani walang tauhan ay napipigilan na lamang sa kanya. Sa paglitaw ng sitwasyong ito, bagamat nakakaramdam ng sama ng loob ang iba pang apat na tauhan, tinatanggap na lamang nila ang katotohanan. Ngunit hindi nila kailanman binibitawan ang ideyang makapaghakbang muli kay Yehan. Ang templo ng tadhana ang kanilang huling pag-asa. Sa lugar na ito kung saan maaaring muling isulat ang tadhana, maaari silang muling tumayo at ihakbang si Yehan sa kanilang paa. Ngunit sa sandaling iyon, matapos makakuha ng mana ng lakas ng Diyos, nang harapin muli nila si Yehan, nawala na ang presyon na kanilang naramdaman dati mula sa kanya. Pinalitan ito ng isang pakiramdam ng tagumpay na parang malalampasan na nila siya. Nakakuha sila ng mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo, ngunit hindi si Yehan. Sa ganitong malakas na batayan, unti-unting hahakbangin nila si Yehan sa kanilang paa mula ngayon. Natapos na ba ang panahon ni Yehan? Tumingin si Lulan Yizi kay Yehan, kumikinang ang kanyang magagandang mata. Ang binatang ito na naglikha ng maraming alamat ng mag-isa ay talagang mahuhulog mula sa altar at papalitan ng iba sa hinaharap. Sa harap ng sinaunang templo, ang mga mata ng apat na hindi kapani-pani walang tauhan ay puno ng ligaya at pagiging makapangyarihan. Ang kanilang mga tingin ay lahat nakatuon sa iisang tao. Ngayong nakakuha sila ng mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo, sa wakas ay nawala na ang presyon na naramdaman nila mula sa binatang minsan nilang ikinabigat ng hininga. Ang panahon ay hindi kailanman pag-aari ng isang tao lamang, dapat itong pag-aari ng lahat ng tao sa mundo. Tahimik na tumingin si Yehan. Kahit na sabay-sabay siyang binabatikos ng apat na hindi kapani-pani walang tauhan, walang kibo ang kanyang puso. Ngunit ang landas na pag-aari ko bilang Yehan ay hindi ninyo dapat husgahan. Kahit na maging tunay na Diyos kayo sa hinaharap, ang tunay na Diyos ay hindi walang kapantay sa kalawakan. Yehan? Walang hadlang para sa amin apat na maging Diyos, at ang iyong hinaharap ay titigil lamang sa ilalim ng mga tunay na Diyos. Oras na para matapos ka sa entableng ito. Sa sandaling iyon, bumabalik na parang dati ang pagiging makapangyarihan ng unang prinsipe ng lahi ng mga halimaw na hindi pinapansin ang anumang henyo sa mundo. Kaya naman, ano ang pakiramdam ng pagiging makakalaban ng mga Diyos sa hinaharap? Walang emosyong tinignan ni Yehan ang apat na hindi kapani-pani walang tauhan. Sa huling panahon, bago pa lumitaw ang mga tunay na Diyos, sila rin ay mga mortal lamang. Ngunit dahil sila ay nakapag-aral hanggang sa isang tiyak na antas, iginagalang sila ng mundo bilang mga tinatawag na tunay na Diyos. Dahil ang isang katawan ng mortal ay maaaring maging tunay na Diyos, ano naman ang dapat ninyong ipagmalaki? Baka hindi lang kayo ang magiging tunay na Diyos sa hinaharap, ngunit ako namang si Yehan ay hindi kailanman nag-isip na maging Diyos. Marahil, maaari ninyong subukang kontrolin ang mga nilalang na mas mataas pa sa mga Diyos. Kapatid Ye, hindi mo matutupad ang iyong mga pangarap sa pamamagitan lamang ng mga walang kabuluhang salita. Ngunit dapat mong aminin na ang landas ng aming apat sa hinaharap ay mas maaliwalas kaysa sa iyo. Baka hindi pa matagal, ikaw na walang kapantay sa lakas ng laban ay makakatagpo ng isang napakalakas na kalaban. Nagsalita ang higanti ng lahi ng mga demonyo na may walang ingat na ngiti. Nagsabi si Yehan, talaga. Kaya naman talagang inaasahan ko ang araw na iyon para makita kung talagang makakayahakbang ninyo ako, si Yehan. Yehan, hindi pa kalayuan ang araw na iyon. Walang kapantay ang pagkakatiwala sa sarili ng unang emperador. Habang unti-unting nililinang nila ang mana ng lakas ng Diyos mula sa mga sinaunang Diyos at demonyo, sila na ring mga semi-Diyos na. Gaano ba kahirap talunin ang isang mortal? Mukhang ang mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay nagpahaba ng inyong mga salita.
Mahinang nagsalita si Yehan. Dahil napili kayo ng sinaunang templo at nakakuha ng kanilang mana, dapat alam ninyo na maraming bagay, hindi ba? Binuksan na ba ngayon ang pintuan ng mundo na ito? Nang marinig ito, lahat ng mata ng apat na hindi kapani-paniwalang tauhan ay tumingin sa sinaunang kumpas na may mga bitek na. Dahil nakakuha sila ng mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo, alam din nila ang tungkol sa pintuan ng mundo. Ang pintuan ng mundo ay nakapigilan ng 10,000 taon ng mga sinaunang Diyos at demonyo sa halip na matulog sila. Ang kumpas ng tadhana na ito ay ang sagradong bagay na nagpigil sa pintuan ng mundo. Ngayon, ang kumpas ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabasag. Kapag tuluyan ng nabasag ang kumpas, ganap na mabubukas ang pintuan ng mundo. Sa oras na iyon, siguradong hindi pa matagal ay makikita ng mga dayuhan ang muling binuksang pintuan ng mundo. Dahan daw ang nagsalita si Kang Tianzan. Tanong ni Yehan, ang pagkabasag ng kumpas ay may kaugnayan ba sa sinaunang templo? Nang marinig ito, nag-isip muna si Kang Tianzang bago dahan-daang tumango. Ang mga sinaunang Diyos at demonyo ay natutulog sa templo. Kapag ang taong pumasok dito ay pumili na makakuha ng mana, ang mga natutulog na sinaunang Diyos at demonyo ay tuluyang mawawala ng lakas na pigilan ang pintuan ng mundo. Siyempre, kung hindi mawawala ang mana, patuloy na mapipigilan ang pintuan ng mundo. Ngunit dahil matagal nang natutulog ang mga sinaunang Diyos at demonyo, ubos na rin ang kanilang sariling lakas ng Diyos. Kahit na hindi namin pinili na makakuha ng mana, sa loob ng susunod na 1,000 taon, kapag nawala na ang lakas ng Diyos, automatikong mabubukas din ang pintuan ng mundo. Kabanata 3373. Kaya naman, matapos makakuha ng mana ang lahat mula sa mga sinaunang Diyos at demonyo, nababasag na ang kumpas at malapit nang mabukas ang pintuan ng mundo. Unti-unting napagtanto ni Yehan na ang apat na sinaunang templo ay matatagpuan sa apat na direksyon ng kumpas ng tadhana, na may nakatagong hangarin na pigilan ito. Matapos pumasok ang mga hindi kapani-paniwalang tauhan sa templo, nabasag ang kumpas dahil ang lakas ng Diyos na taglay ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay naipasa na sa apat na tagapagmana, at hindi na nila kayang patuloy na pigilan ang pintuan ng mundo. Kasabay nito, naiintindihan din ni Yehan ang sinabi ng sinaunang emperador na si Bai Chongtian noong una ang oras kung kailan darating ang kalamidad mula sa labas ng teritoryo ay depende sa atin. Kung hindi makukuha ng apat na hindi kapani-paniwalang tauhan ang mana, at hayaan na lang na patuloy na pigilan ng lakas ng Diyos ng mga sinaunang Diyos at demonyo ang mundo, tiyak na hindi mangyayari ang kalamidad mula sa labas ng teritoryo sa susunod na hindi bababa sa 500 taon. Gayunpaman, harapin ang mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo sino ang makakapaglaban sa tukso na ito. Kahit na hindi tinanggihan si Yehan ng sinaunang templo noon, kapag siya ay pumasok dito, pipiliin din niyang makakuha ng mana, at ang apat na hindi kapani-paniwalang tauhan na pumasok doon ay tiyak na gagawa ng parehong pagpili. Yehan, napili tayo ng sinaunang templo dahil sa batas ng Diyos. Kahit na hindi namin pinili na makakuha ng mana, sa susunod na 1,000 taon, tuluyang mawawala ang lakas ng Diyos ng mga sinaunang Diyos at demonyo na pigilan ang pintuan ng mundo, at mabubukas pa rin ito noong panahong iyon. Tumingin si unang emperador kay Yehan at tahimik na nagsalita. Kahit na ganoon pa man, nagsisimula ng magbitak ang kumpas. Kapag tuluyang nabasag ang kumpas at mabukas ang pintuan ng mundo, mas maaga ng daan-daang taon ang pagsalakay ng mga dayuhan sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Kung may daan-daang taong panahon para maghanda ang kontinente ng mga Diyos at demonyo, maaaring may mas magandang paraan para labanan ang mga dayuhan mula sa labas ng teritoryo, ngunit inuna ninyo ito. Malamig na nagsalita si Yu Honghuang. Kung hindi namin pinili na makakuha ng mana ngayon, kahit na dumating ang kalamidad mula sa labas ng teritoryo makalipas ang daan-daang taon, anong lakas ang gagamitin namin para labanan sila? Tanging sa pamamagitan ng pagkuha ng mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo makakakuha tayo ng tiyak na lakas para labanan ang mga dayuhan mula sa labas ng teritoryo. Patuloy pa rin si Kang Tianzan. Bukod pa rito, hindi pa tuluyang nababasag ang kumpas ng tadhana, hindi pa ganap na nakabukas ang pintuan ng mundo, at may oras pa tayong maghanda para harapin ang mga dayuhan. Yu Honghuang, hindi na ngayon ang oras para tanungin kung sino ang may sala. Ganyan ang batas ng Diyos, at ganyan ang inayos ng tadhana. Walang emosyong nagsalita si Wang Chuyi, ang higanti ng lahi ng mga demonyo. Ngayong bukas na ang templo, ang mga henyo ng lahat ng lahi na pumasok sa lungsod ng tadhana ay nakarating na sa dulo nito. Ang templo ng tadhana ay sabay na binuksan at may daanan palabas mula rito ngayon ay dapat na tayong lahat ay bumalik sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Bumalik sa kontinente ng mga Diyos at demonyo.
Ang mga salitang ito ay halos hindi lumitaw sa isip ng sinuman matapos silang pumasok sa lungsod ng tadhana, dahil ang lahat ay nais na magpatuloy hanggang sa dulo ng lungsod at makuha ang pagkakataong baguhin ang kanilang tadhana kaya hindi nila iniisip na umalis. Ngunit sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nangyari na ito. Dumaan sila sa iba't ibang paghihirap at balakid para makarating sa dulo ng lungsod ng tadhana. Binuksan pa nila ang templo ng tadhana na hindi pa nabubukas sa loob ng 10,000 taon, nakita pa nila ang mga yapot ng mga sinaunang tunay na Diyos, at nalaman pa ang maraming mga misteryong hindi pa nalulutas mula sa huling panahon. Oras na para umuwi. Tumitingala si Yehan sa kalawakan ng mga bituin sa kanyang itaas. Hindi niya namamalayan na halos 2 taon na rin mula nang pumasok siya sa lungsod ng tadhana. Kang Tianzan, tandaan mo ang pangakong ipinagkasundo natin. Agad na pumunta si Yehan patungo sa kalawakan ng mga bituin sa kanyang itaas. Walang anumang bagay sa kalawakan ng mga bituin na ito na nagpapahalaga sa kanya, hindi naman kailangan niyang pumunta rito. Pangako. Tumangala si Kang Tianzan, syempre, alam niya ang pangakong ipinagkasundo nila ni Yehan, kapag kailanganin ni Yehan, ang Emperador Kang Tian ng angkan ng Kang ay walang kondisyong tutulong sa kanya ng isang beses. Sa sandaling iyon, ang buong lungsod ng tadhana ay medyo nagkakagulo. Ang 12 rehiyon ay nagsasama-sama, at ang 12 mundo ay naging isang mundo lamang. Sa gitna ng mundong ito, isang malaking pintuan ng lungsod ang bahagyang nakikita sa ulap na parang isang mirahe. Ang tanawing ito ay makikita ng libu-libong mata sa buong mundo. Ang 12 rehiyon ay naging isang mundo na ngayon. Paano nangyari ang pagbabagong ito? Hindi pa nga ako nakapasok sa ika-12 rehiyon. Paano nangyari ang ganitong malaking pagbabago sa lungsod ng tadhana? Maaari bang may nangyari sa gitna? Marahil, may kaugnayan ito sa templo ng tadhana. Kanina ay nakatagpo ako ng mga tao mula sa lahi ng mga Diyos at narinig kong ilang hindi kapani-pani walang tauhan ang pumunta sa templo ng tadhana. Baka sila ang nagbukas nito na naging dahilan ng ganitong malaking pagbabago sa lungsod ng tadhana. Hayaan na, huwag na nating pansinin. Kung ikukumpara sa mga taong namatay sa lungsod ng tadhana, mas maswerte tayo. Wala naman tayong pagkakataong pumasok sa isang napakataas na lugar tulad ng templo ng tadhana. Nakakuha na rin ako ng kaunting pagkakataon sa lungsod ng tadhana, sapat na ito para makapag-aral ako hanggang sa mas mataas na antas. Ngayong bukas na ang daanan palabas, dapat na tayong umalis dito at bumalik sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ang 12 rehiyon ay nagsasama-sama at bukas na ang daanan palabas. Ang mga taong nasa iisang mundo ngayon ay unti-unting natutuklasan ang dahilan, at kahit na ang 9 na dakilang angka na umiiral sa 12 rehiyon ay natuklasan din nila. Maraming tao ang pumipili na umalis sa lungsod ng tadhana at bumalik sa lupain ng mga Diyos at demonyo. Bukod pa rito, sa pagbubukas ng daanan palabas ng lungsod ng tadhana, 10-10 milyong mga praktisyan ang nagtipon sa lupain ng Zhongzhou sa gitnang teritoryo ng Diyos. Muli nang binuksan ang pintuan ng templo ng tadhana, at ang mga praktisyan sa lupain ng Zhongzhou ay natural na nakakita ng balitang ito, parang isang bagyo ng ika-12 antas na kumalat sa bawat sulok ng kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ngayon, maraming tao ang nagmamadaling pumunta sa liblib na lugar kung saan matatagpuan ang lungsod ng tadhana. Ang mga henyong pumasok doon noon ay sa wakas ay lalabas na. Halos 2 taon na. Hindi alam kung ilan sa mga taong pumasok sa lungsod ng tadhana noon ang makakabalik ng ligtas. Ang 3 dakilang master ng espada ng lihim na larangan ng batas ng langit, lungsod ng espada, ay nasa tuktok ng tore ng espada at sabay na tumitingin sa direksyon ng lupain ng Zhongzhou. Anong antas na kaya ang maabot ng henyong iyon na dating ipinagmamalaki ng lahi ng mga tao? Ano kaya ang nakuha niya sa lungsod ng tadhana? Sana ay bigyan tayo ng sorpresa ng batang iyon, ngunit ngayong bukas na ang daanan palabas, malamang na handa ng kumilos ang mga mataas na pinuno. Unti-unting naging seryoso ang mga mata ni Gao Bubay at nagsalita. Mga matandang kaibigan, sa ganitong malaking kaganapan, dapat tayong magpakita. Pagkatapos noon, sa tuktok ng sinaunang tore ng espada na ito, ang 3 dakilang pinuno ng lahi ng mga tao ay biglang nawala. Kasabay nito, maraming malalakas na puwersa sa gitnang teritoryo ng Diyos ang nagmamadaling pumunta sa lupain ng Zhongzhou tulad ng bundok ng batas ng langit, akademya ng Xinwu, akademya ng teolohiya, akademya ng budismo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang 9 na dakilang angkan sa lungsod ng tadhana ay lubos na nagkakagulo. Ang mga hari ng 9 na dakilang angkan ay lahat na pinatay ni Yehan sa kalawakan ng mga bituin. Ngayon, ang lungsod ng tadhana ay sumailalim sa malaking pagbabago, bigla silang nawala ng direksyon. Ang bukas na daanan palabas ay nagdulot sa kanila ng kaunting pagkabalisa.
Ang ganitong tanawin ay hindi pa nangyari sa loob ng 10,000 taon, dahil kabilang ang buong kontinente ng mga Diyos at demonyo sa kabilang dako ng daanan palabas. Kung pumasok dito ang mga malalakas na tao mula sa tuktok ng kontinente ng mga Diyos at demonyo, paano sila makakapaglaban? Talagang bukas na ang daanan palabas. Sa oras na iyon, lumabas na si Yehan mula sa templo ng tadhana. Tumingin siya sa malaking pintuan ng lungsod na parang mirahe sa tuktok ng langit na pakakomplikado ng mga mata ni Yehan. Pagkatapos niyang umalis, isang bagong kalamidad na ang naghihintay sa kanya. Ang babala ng dakilang master ng espada ay patuloy na umalangaw sa isip ni Yehan. Ang mga dapat dumating ay darating naman. Upang harapin ang hindi alam na kalamidad na ito, sapat na ang ginawa ko. Depende na ngayon sa mga magnanakaw kung bibigyan pa nila ako ng kalahati pang buhay. Sa kalahati pang buhay na iyon, mababago ko ang langit at lupa na ito. Kabanata 3374. Isang matalim na liwanag na parang kutsilyo ang kumikinang sa mga mata ni Yehan. Matapos ipadala ang mensahe sa iba pang miyembro ng Tianlong, patungo na si Yehan sa daanan palabas ng malaking pintuan ng lungsod sa tuktok ng langit. Oo naman, isang beses na siyang nakatakas, at maaaring mangyari pa ito ng pangalawang beses. Tanging sa pamamagitan ng pagharap dito malalaman ang huling resulta. Talagang gustong makita ni Yehan ang mga mataas at makapangyarihang nilalang na iyon, anong klaseng mukha ang meron sila sa kanyang harapan. Halos 2 taon na. Lahi ng mga tao, teritoryo ng Tianshu, Yaoqi. Isang magandang babae na may kaakit-akit na figure at nakakaakit na presensya ay nasa tuktok ng lawa ng Yaoqi. Kung ikukumpara sa nakaraan, likas siyang malamig at mapagmataas, at kasing marangal ng ina ng isang bansa. Matapos ang halos 2 taon ng pagiging mapayapa, ang kanyang pagiging matapang ay medyo napigilan na. Ang kanyang mga mata ay tumitingin sa malayong direksyon sa kabilang dako ng langit. Ang napakagandang mga mata nito ay nagpapakita ng komplikado at mapait na puot. Inasanto. Sa kanyang likuran, ang pinuno ng banal na palasyo ng Yaoqi ay mapanglo na ngumiti habang hawak ang isang pares ng sanggol na babae at lalaki. Ang pares ng sanggol na ito ay halos 1 taong gulang na, ngunit walang nakakaalam kung sino ang tunay na ama nila. At ang kanilang ina ay ang banal na emperador na si Yao na ngayon ay nakatayo sa harap ng pinuno ng banal na palasyo at tumitingin sa malayong bahagi ng langit. Ang maikling relasyon niya kasama ang grupo ng lahi ng mga halimaw ay nagpataas ng lakas ng banal na emperador na si Yao hanggang sa rurok, at hindi inaasahang nagbuntis pa siya. Naglabas na ng utos ang Yaoqi na huwag sabihin ang tungkol sa bagay na ito, at karaniwang walang nakakaalam nito sa labas. Siyempre, kahit na may ganitong utos, alam na ito ng ilang mga nangungunang eksperto ng lahi ng mga tao, ngunit nanatili silang tahimik. Sa kasalukuyang lahi ng mga tao, ang banal na emperador na si Yao ay isang napakalakas na puwersa sa larangan ng emperador ng banal na gulong. Hindi alintana ang kanyang katayuan o lakas, makakapasok siya sa nangungunang 10 ng lahi ng mga tao maliban na lamang sa emperador ng langit. Kailangang hindi muna may pagkalat ang bagay na ito. Bukod pa rito, kapag nalantad na ito, tiyak na madadami ang Yaoqi sa isang malaking iskandalo. Pagkatapos ng lahat, ipinanganak ni Emperador Yao ang isang bata, ngunit hindi alam kung sino ang ama nito. Kung ganito, ano ang sasabihin ng mga tao sa mundo tungkol dito? Madaling hulaan ang sagot. Gayunpaman, kahit na walang tiyak na sagot, ang ilang mga nangungunang makapangyarihang tao ng lahi ng mga tao ay may mga pinaghihinalaan na. Noong una, muntik nang maubos ang Yaoqi ng angkan ng Kang, at si Emperador Yao ay malubhang nasugatan at nawala. Nang lumitaw muli siya sa mundo, kasama niya si Yehan nang bumalik siya mula sa lahi ng mga halimaw, ngunit ngayon ay ipinanganak na niya ang isang bata. Batay sa oras, walang alinlangan na si Yehan na kasama niya noon ang pinakamapagbintang. Siyempre, may mga pinaghihinalaan na ang mga nangungunang makapangyarihang tao ng lahi ng mga tao, ngunit alam ba ng Yaoqi kung sino ang tunay na ama ng anak na isinilang ng kanilang ina santo? Ano ang gusto mong sabihin? Bahagyang nanginginig ang magagandang mata ni Emperador Yao, at tila lalong lumakas ang puot sa kanyang mga mata. Dapat na buhay na lumabas mula sa lungsod ng tadhana ang binatang iyon, hindi ba? Nang marinig ito, malalim na huminga ang pinuno ng banal na palasyo. Ang ina santo ay tumitingin sa direksyon ng gitnang teritoryo ng Diyos nitong nakalipas na 2 taon, binibilang ang mga araw. Ngunit ngayon ay iba ang ina santo kaysa dati. Nararamdaman kong puot na puot ka sa isang tao, at nasa gitnang teritoryo ng Diyos ba ang taong iyon? May kinalaman ba ito sa pares ng mga sanggol? Tigilan mo na ang pagsasalita. Isang nakakatakot na lamig ang kumikinang sa mukha ng banal na emperador na si Yao, na naging dahilan ng pagkabalisa ng aura sa kanyang katawan. Ang walang katapusang espasyo sa paligid ng mundo ay naging lubhang nakakatakot.
Gayunpaman, marahil ay masyadong malakas ang boses ni banal na emperador na si Yao, na naging dahilan para umiyak ng malakas ang pares ng mga sanggol sa mga bisig ng pinuno ng banal na palasyo. Nang makita ito, biglang lumambot ang mukha ni banal na emperador na si Yao, lumingon, at kinuha ang mga sanggol mula sa mga bisig ng pinuno ng banal na palasyo. May ekspresyon ng pagmamahal sa kanyang mukha, natatakot na mabigla ang dalawang bata at kahit na hinalikan niya ang noo ng dalawang sanggol para sa kauna-unahang pagkakataon. Ang kanyang mga mata na puno ng lamang ay halos matuno ang sinumang makakakita. Makikita na labis na minamahal ni Emperador Yao ang pares ng sanggol na babae at lalaki. Kahit na sila ay tunay na laman at dugo ng lalaking labis niyang kinaiinisan, ito ay bahagi ng kanyang katawan paano niya hindi mamahalin. Ang dalawang maliit na bata na ito ay may napakahusay na kalikasan mula pa noong sila ay isinilang. Tiyak na magiging henyo sila sa pag-aaral ng mga lakas sa hinaharap. Biniyayaan ng ina santo. Sa oras na iyon, isang matandang lalaki ang dahan-daang lumitaw sa walang katapusang espasyo sa tuktok ng Yaochi, pagkatapos ay lumapag sa tabi ng banal na emperador na si Yao. Tumingin siya sa pares ng mga sanggol na mapula at malambot sa mga bisig ng huli, at may kabutihan din ang kumikinang sa mga mata ng matandang lalaki. Nang makita ito, agad na lumamig ang ekspresyon ni banal na emperador na si Yao, at ibinigay ang mga sanggol sa mga bisig ng pinuno ng banal na palasyo. Matalinong kinuha ng huli ang dalawang bata at umalis. Hindi ko alam kung bakit napadpad dito sa aming Yaochi ang ninuno. Mahinang nagsalita si banal na emperador na si Yao, patuloy na tumitingin sa malayong langit gamit ang kanyang magagandang mata. Nang isi ang ninuno na si Qin Sheng. Dapat alam ng ina santo na ang mga batang henyo ng lahat ng lahi na pumasok sa lungsod ng tadhana ay lumabas na. Hindi alam kung gaano karaming pagbabago ang nangyari sa mga batang ito mula nang lumabas sila sa lungsod ng tadhana. May kinalaman ba ito sa aming Yaochi? Lubos pa ring walang emosyon si banal na emperador na si Yao. Patuloy na nang isi ang ninuno na si Qin Sheng. Napakabuti ng dalawang maliit na bata. Makikita na talagang gusto ng ina santo ang mga ito. Sa hinaharap, maaaring makapagmamalaki sila tulad ng kanilang ama at maiiwan ang kanilang mga bakas sa malawak na mundong ito. Hindi ko alam kung anong uri ng ugnayan ang mayroon ang batang iyon sa ina santo, ngunit sa pagkakataong ito na lumabas siya mula sa lungsod ng tadhana, haharapin niya ang isang hindi pa nagagawang kalamidad, isang bagay na kahit kami ay hindi makakasali. Sa huli, mabubuhay ba siya o mamamatay? Hindi rin natin maipapangako, kaya hinihiling ko sa ina santo na maging mabuti sa mga iniiwan ng batang iyon. Komplikado ang mga mata ng ninuno na si Qin Sheng, at hindi maiwasang biglang buntong hininga. Ang mga dakilang pinuno ay gumalaw na ang lahat ng nasa ilalim ng emperador ng langit ay mga langgam lamang. Nang marinig ito, may hindi napapansing pagkabalisa sa mga kaakit-akit na mata ni banal na emperador na si Yao. Hindi pa man siya tumitingin pa sa pag-alis ng ninuno na si Qin Sheng, patuloy pa rin niyang tinitingnan ang direksyon ng gitnang teritoryo ng Diyos at ang kanyang mga malamig na mata ay hindi nagpapakita ng kung ano ang iniisip niya. Kuwit-kuwit, gitnang teritoryo ng Diyos, lupain ng Zhongzhou, at sa ibabaw ng liblib na lugar. Hindi mabilang na mga praktisyan ang nagtipon sa liblib na lugar, at ang kanilang mga mata ay nakatutok sa mga batang figure na sunod-sunod na lumalabas mula sa lungsod ng tadhana. Bukod sa swerte, ang lakas ang pinakamahalaga para mabuhay at makalabas mula sa lungsod ng tadhana at maraming mga batang henyo na lumabas mula rito ang sumulong na sa larangan ng banal na hari. Siyempre, kabilang din sa mga praktisyan sa liblib na lugar ngayon ang ilang mga taong walang awa na naghahanap ng mga ideal na target. Ang mga henyong makakalabas mula sa lungsod ng tadhana ay tiyak na may mga kayamanang dinala mula roon, at kahit na mga sinaunang mana ng sining ng pakikipaglaban. Kung makakakuha sila ng mga bagay na ito mula sa ilan sa kanila, hindi na kailangang sabihin ang mga benepisyo na makukuha nila. Gayunpaman, ngayon ay nagpadala na ng mga malalakas na tao ang mga makapangyarihang tao ng iba't ibang lahi, pati na rin ang mga nangungunang puwersa sa gitnang teritoryo ng Diyos, sa liblib na lugar. Ang kanilang layunin ay pigilan ang ilang mga taong walang takot na umatake sa mga henyo ng kanilang mga puwersa, at pumunta roon para sunduin sila. Kabanata 3375. Uy, iyan si Yehan, lumabas na si Yehan. Sa oras na iyon, dahan-daang lumitaw ang figure ni Yehan sa malaking sinaunang pintuan ng lungsod, at agad na pumasok sa paningin ng maraming tao sa mundong ito. Rurok ng mataas na antas ng banal na hari. Kung hindi ako nagkakamali, hindi pa umabot si Yehan sa rurok ng larangan ng immortal bago siya pumasok sa lungsod ng tadhana. Sa loob ng wala pang 2 taon, naabot na niya ang rurok ng mataas na antas ng banal na hari. Si Yehan nga talaga. Napakabilis ng pag-unlad ng kanyang antas.
Mukhang tiyak na nakakuha si Yehan ng malaking pagkakataon sa lungsod ng tadhana. Nakatayo si Yehan sa harap ng lungsod ng tadhana, at ang kanyang mga mata ay sinusuri ang hindi mabilang na mga figures sa mundong ito. Ngunit sa ganitong masiglang mundo, biglang naramdaman ni Yehan ang isang hindi karaniwang aura. Gitnang teritoryo ng Diyos, sa ibabaw ng liblib na lugar ng Zhongzhou, napakaraming tao ang nagtitipon. Mayroong hindi mabilang na mga praktisyan mula sa lahat ng lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Ang lungsod ng tadhana ay binuksan, at ang mga henyong pumasok dito ay lumalabas na ngayon nakakuha ito ng pansin ng maraming tao. Ngayon, bilang ang unang hindi kapani-paniwalang tao na lumabas mula sa lungsod ng tadhana, natural na nakuha ni Yehan ang pansin ng lahat, at patuloy na nagkakaroon ng mainit na talakayan sa buong mundo, lahat ay tungkol kay Yehan. Gayunpaman, harapin ang mga tingin ng lahat sa mundo, ang kalmadong mukha ni Yehan ay biglang nagbago, dahil sa mundo ng liblib na lugar, naramdaman na niya ang isang hindi karaniwang aura. Ang uri ng aura na iyon ay hindi mula sa isang karaniwang malakas na tao. Sa mundong ito ng liblib na lugar, sa kadiliman, baka nagtipon na ang isang grupo ng napakatakot na mga nakatataas na nilalang. Ilan sila? Hindi mahulaan, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatingin din dito ngayon. Talagang malaki ang pag-unlad ng batang iyon, hindi niya tayo binaygo. Sa ibabaw ng liblib na lugar, sa isang nakatagong porma sayon, ang tatlong dakilang master ng espada ng lahi ng mga tao ay narito na rin ngayon. Ang estado ng rurok ng mataas na antas ng banal na hari na narating ni Yehan ngayon ay lumampas pa sa kanilang orihinal na pagtatansya. Sa loob ng 2 taon, ang rurok ng mataas na antas ng banal na hari ay sapat ng maganda. Gayunpaman, ang kanyang landas patungo sa langit sa hinaharap ay napakaliit pa rin, maliban na lamang kung tahimik ang mukha ni Wuswang Jansen. Bagamat hindi niya natapos ang kanyang sinasabi, parehong alam ito ni na Unbeaten Swordmaster at Invincible Swordmaster maliban na lamang kung makakaligtas si Yehan sa pagsubok na ito. Hindi alam kung gaano karaming pagkakataon ang nakuha ng batang ito sa lungsod ng tadhana. Sapat na ba ito para tulungan siyang malampasan ang pagsubok na ito? Buntong hininga si Unbeaten Swordmaster. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang mga malalakas na tao, maraming bagay na kahit na nasa kanilang posisyon ay hindi nila magagawa. Sa huli, ito ay ang pinakamataas na nilalang ng lahi ng mga tao na papatay kay Yehan ngayong pagkakataong ito. Sa oras na iyon, hindi pa matagal nang lumitaw si Yehan nang maglaho-lahukan namang lumabas mula sa lungsod ng tadhana ang ilang iba pang hindi kapani-paniwalang tauhan. Ang kanilang pagdating ay nagpasigaw palalo sa liblib na lugar na puno ng sigla. Si unang emperador, Wang Chuyi, Prinsipe Baxia, at Kang Tianzan ay lumabas din. Ang antas ng apat na ito ay eksaktong kapareho ni Yehan. Si unang emperador ay nasa rurok na ng Diyos na hari, si Wang Chuyi ay nasa rurok din ng dakilang demonyong hari, si Prinsipe Baxia ay naabot na rin ang rurok ng larangan ng Diyos ng demonyo, at si Kang Tianzan ay nasa rurok din ng mataas na antas ng banal na hari. Ang 5 hindi kapani-paniwalang tauhan ay pantay na ngayon sa antas, ngunit hindi alam kung sino sa kanilang 5 ang mas malakas at makakatalo sa iba pang 4 para makuha ang unang lugar. Dapat ay si unang emperador. Pagkatapos ng lahat, bago pa pumasok sa lungsod ng tadhana, ang unang emperador ng lahi ng mga Diyos ay tahimik na itinuturing na pinakamahalagang hindi kapani-paniwalang tauhan sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Maaaring mangyari iyon, ngunit maraming pagkakataon sa lungsod ng tadhana, at hindi natin maalis na maaaring mas malakas ang ilang iba pang hindi kapani-paniwalang tauhan kaysa kay unang emperador. Sa pagdating ng 4 na hindi kapani-paniwalang tauhan, ang masiglang liblib na lugar ay naging parang kaguluhan sa buong mundo. Sa sandaling iyon, ang 4 na tauhan kabilang si unang emperador ay nakatayo sa tabi ni Yehan, at ang kanilang mga tingin ay nakatingin pababa sa mga praktisyan ng lahat ng lahi sa mundong ito. Kahit na harapin ang mga nangungunang eksperto sa kanila, ang kanilang mga mata ay parang mga Diyos na namamahala sa lahat ng nilalang, na naglalabas ng walang katapusang puwersa ng pagpigil. Gayunpaman, sa pagdating ni unang emperador at ng iba pang hindi kapani-paniwalang tauhan, sa liblib na lugar na ito, lumitaw din ang mga napakalakas na puwersa ng 4 na pangunahing lahi, mga Diyos, demonyo, halimaw, at tao. Parang may kasunduan silang sabay na lumitaw, tumitingin sa 4 na natatanging kabataan sa harap ng lungsod ng tadhana. Ito na ang mga napakalakas na puwersa ng 4 na lahi, lumitaw talaga sila. Huwag kang babala. Ngayong lumabas na ang mga hindi kapani-paniwalang tauhan ng 4 na pangunahing lahi mula sa lungsod ng tadhana, paano naman hindi sila pupuntahan ng mga napakalakas na puwersa ng 4 na lahi para sunduin sila ng personal? May mga malalakas na tao na nakatingin sa kanila, at baka mapahamak ang 5 hindi kapani-paniwalang tauhan, hindi naman hahayaan ng 4 na lahi na mangyari iyon.
Tama iyan, ngunit napakatakot ng mga tauhan ng apat na lahi dito. Ang lalaking nakasuot ng gininto ang damit mula sa lahi ng mga Diyos ay dapat na ang general ng angkan ng Taiyi. Siya ay ang sinaunang emperador ng Diyos na may mataas na respeto sa loob ng lahi ng mga Diyos, isa sa mga pinakamalakas na tao, at dinala rin niya ang isang grupo ng mga malalakas na tao mula sa larangan ng emperador ng Diyos ng Dadao. Hindi rin maliit ang mga tauhan ng lahi ng mga demonyo. Ang dumating ay ang ikasyam na ranggong emperador ng demonyo na si Chu Kwangmo. Siya ang pinakatapat at mapagpakumbaba na pinuno ng mga demonyo sa ilalim ng utos ng hari ng mga demonyo, at sa kanyang likuran ay mayroon din isang grupo ng mga malalakas na emperador ng demonyo. Ang kanilang lakas ng demonyo ay walang kapantay. Hindi rin mahina ang mga napakalakas na puwersa na dumating mula sa lahi ng mga halimaw at lahi ng mga tao. Ang napakalakas na tao na dumating mula sa lahi ng mga halimaw ay ang pinuno ng tatlong pangunahing bulwagan ng templo ng lahi ng mga halimaw. Ang grupo ng mga malalakas na tao sa kanyang likuran ay makapangyarihan, ang pinakamahina sa kanila ay mula sa larangan ng mga demonyong Diyos na nakakapagbasag ng wakas. At ang mga napakalakas na puwersa na dumating mula sa lahi ng mga tao ay hindi sina Li Shenggayo, ang hari ng dalawang espada na si Li Cheng, o ang hari ng siping ng Taiyi at ang master ng espada na si Gui Heiliantian na alam natin. Dapat siyang ang nakatagong napakalakas na tao ng angkan ng Kang, ngunit ang kanyang aura ay hindi mas hina kaysa sa mga napakalakas na puwersa ng iba pang tatlong pangunahing lahi. Ang lakas sa kanyang likuran ay dapat na ang lakas ng laban ng mga hindi pa nakikitang malalakas na tao ng angkan ng Kang. Sa pagdating ng mga napakalakas na puwersa ng apat na pangunahing lahi ng magkasama, ang mga tingin ng mga tao sa liblib na lugar ay unti-unting napupunta sa kanila muli, at ang mga nakakagulat na hininga ay naging dahilan ng pagkabalisa ng walang katapusang espasyo ng mundong ito na parang alon. Chonglo ng lahi ng mga halimaw, tinatanggap ka namin, mahal na prinsipe. Sa ibabaw ng langit sa liblib na lugar, ang pinuno ng lahi ng mga halimaw na si Chonglo ay tumitingin kay Prinsipe Baxia na may ngiti sa kanyang mukha. Bilang isang napakalakas na tao sa larangan ng mga Diyos ng halimaw, naramdaman niya na may isang uri ng lakas sa Prinsipe Baxia na kahit siya ay hindi mapigilan, ang lakas na ito ay walang kinalaman sa mga antas. Ha 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 ha. Nag-abala ka pa, pinuno Chonglo. Mula ngayon, malapit nang umunlad ang ating lahi ng mga halimaw. Malakas na tumawa si Prinsipe Baxia hanggang sa langit, ang kanyang mga mata ay malamig at makapangyarihan, na parang nakatingin pababa sa mga Diyos ng lahat ng nilalang. Biglang nakita na inilabas ni Prinsipe Baxia ang pihitan ng Diyos na kanyang nakuha, na kumikinang sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang marangyang lakas ng Diyos ay kumalat din sa buong liblib na lugar sa parehong oras. Kabanata 3376. Ito ay, sa paglabas ng walang katapusang lakas ng Diyos na ito, naramdaman ng mga tao sa mundo ang isang hindi kapani-paniwalang talam mula pa sa sinaunang panahon, na sumasakop sa langit at lupa. Ang mga napakalakas na puwersa ng iba't ibang lahi na nakatago pa rin sa kadiliman ay hindi na makakatago pa sa sandaling iyon. Lumitaw sila ng sunod-sunod, kahit na ang tatlong dakilang master ng espada ng lahi ng mga tao ay lumitaw na rin. Pihitan ng Diyos, ito ang marka ng tunay na Diyos. Isang nangungunang malakas na tao ng lahi ng mga halimaw ay hindi napigil ang magsalita at nagulat. Ang kanyang mga salita ay biglang kumidlat sa puso ng hindi mabilang na mga praktisyan sa mundong ito na parang bomba. Tunay na marka ng tunay na Diyos. Malakas din ang pagkabigla sa mukha ng tatlong dakilang master ng espada. Maaari bang sa panahong ito ay binuksan na ang templo ng tadhana? Ang mga napakalakas na puwersa mula sa iba pang tatlong pangunahing lahi na dumating dito ay nagulat, pagkatapos ay sabay na tumingin kay unang emperador, Wang Chuyi, at Kang Tianzan. Agad na inilabas din ni na unang emperador at ang tatlo ang mga marka ng tunay na Diyos na kanilang nakuha, sa harap ng mga mata ng mga napakalakas na puwersa ng tatlong pangunahing lahi. Buzz. Sa sandaling iyon, ang mundo ng liblib na lugar ay binilhan ng walang katapusang lakas ng Diyos. Ang lakas ng Diyos na ito ay parang muling binubuhay ang karangyan ng nakaraang panahon. Ang apat na dakilang marka ng tunay na Diyos. Nagulat ang mga mata ng tatlong dakilang master ng espada, pagkatapos ay tumingin sila kay Yehan. Nakakuha rin ba ang taong ito ng marka ng tunay na Diyos? Gayunpaman, pagkatapos lamang ipakita ng apat na hindi kapani-paniwalang tauhan ang mga marka ng tunay na Diyos na kanilang nakuha, ang malawak na umaalon na aura ng mundong ito at ang walang katapusang lakas ng mga Diyos ay parang nabuo ang isang balanse. Isang nakakatakot na nilalang na nagpanginginig sa buong mundo ay dumating sa tuktok ng langit. Mga higanti. Ang mga higanti ng lahat ng lahi ay parang mga higanti, nakatayo sa tuktok ng langit, nakatingin pababa sa mga karaniwang tao. Ang malawak na aura ay parang lalunod sa mundong ito.
Ang pagdating ng malawak na aura ay naging balanse sa walang katapusang lakas ng liblib na lugar, na naging dahilan ng pagiging mas magulo ng aura sa langit at lupa na ito. Sa tuktok ng langit sa liblib na lugar, apat na nakakatakot na nilalang ang lumitaw, ang kanilang matataas na figure ay napakalaki, parang mga higanti na sumasakop sa apat na direksyon ng tuktok ng langit, na parang gustong tahasahin ang lahat ng hindi mabilang na mga praktisyan sa liblib na lugar. Sa sandaling iyon, sa mga katawan ng apat na figure sa tuktok ng langit, may mga malakas na puwersang kumakalat sa buong liblib na lugar na makikita ng lahat. Ang apat na hindi kapani-paniwalang tauhan ay lahat nakakuha ng marka ng tunay na Diyos, na naging dahilan ng kanilang kawalan ng kalmado. Sa sandaling iyon, sa pagdating ng apat na higanti sa liblib na lugar, ang pagkabigla ng mga tao ay hindi maipararating sa mga salita, mas malakas pa ito kaysa sa mga napakalaking alon na umaalon sa tahimik na dagat. Dumarating na sila. Mga mata ng tatlong dakilang master ng espada ng lahi ng mga tao ay parang apoy. Kabilang sa mga higanteng dumating ngayon ay isa sa apat na dakilang emperador ng lahi ng mga tao, Emperador Huang Tian. Ang iba pang tatlong higanti ay mula sa tatlong lahi ng mga demonyo, Diyos, at halimaw, si Taisheng, isa sa tatlong santo ng lahi ng mga halimaw, si Damozon, isa sa dalawang dakilang pinuno ng mga demonyo ng lahi ng mga demonyo, at si Emperador Taiyi, isa sa apat na dakilang emperador ng Diyos na mula sa lahi ng mga Diyos. Ang marka ng tunay na Diyos mukhang sa panahong ito ay sa wakas na binuksan ang templo ng tadhana. Mga mata ng mga higanti ng apat na lahi ay parang apoy, parang ningning ng araw na nagniningning sa buong mundo, na naglalabas ng walang katapusang damdaming makipaglaban. Ang apat na marka ng tunay na Diyos ay sapat na para mahatak ang puso ng anumang malakas na tao sa mundo, kahit na ang mga higanti ng mga lahing ito ay hindi makakapaglaban sa matinding tukso na ito. Noong nakaraan, sa tuwing bubuksan ang lungsod ng tadhana at sa bawat panahon sa kasaysayan, walang sinumang batang henyo ng iba't ibang lahi sa kontinente ng mga Diyos at demonyo ang nakapagbukas ng templo ng tadhana. Maraming mga henyo ang nakarating sa harap ng templo ng tadhana, ngunit walang sinuman ang nakapagkaroon ng pagkakataong pumasok dito. Sa mahabang panahon, ang templo ng tadhana ay naging isang alamat na inaasam ng mga tao ngunit hindi makikita. Ngayon, ang sinaunang alamat na ito na ipinasa hanggang sa kasalukuyan ay sa wakas ay naging katotohanan. Ang apat na hindi kapani-paniwalang tauhan ay nakakuha ng marka ng Diyos, at kahit pa ang mga higanti ng mga lahing ito ay naakit. Ang mga higanti ay ngayon narito sa mundo maliban sa mga higanti ng lahi ng mga tao at lahi ng mga halimaw na lumitaw noong digmaan ng dalawang lahi, hindi pa sila lumitaw sa harap ng mga tao noon. Ang marka ng tunay na Diyos maliban sa nakaraang panahong may mga Diyos at Espiritu, hindi na ito lumitaw sa kontinente ng mga Diyos at demonyo sa loob ng 10,000 taon. Sa sandaling iyon, ang apat na hindi kapani-paniwalang tauhan ay lumitaw na may marka ng tunay na Diyos, na nagpapakita na ang kanilang mga tagumpay sa hinaharap ay maaaring umabot sa trono ng mga Diyos at maging tunay na Diyos. Bagamat ang mga higanti ng iba't ibang lahi ay mga pinuno na ng mundong ito, ang salitang tunay na Diyos ay ang tunay na pinuno ng mundo. Sa liblib na lugar, hindi mabilang na mga mata ang tumitingala sa apat na pinuno ng langit at lupa sa tuktok ng langit. Ang kanilang mga puso ay nagulat, na parang nakaharap sila sa isang tunay na Diyos. Ang pagdating ng mga higanti ay isang bihirang kaganapan na nangyayari tuwing daan-daang taon o kahit libong taon, at ngayon ay ang mga higanti ng apat na pangunahing lahi ang lumitaw sa liblib na lugar. Ang mga higanti ng apat na lahi. Sa harap ng lungsod ng tadhana, tumitingala rin si Yehan sa apat na matataas na nilalang. Sa panahong walang Diyos na ito, sila ay mga pagpapakatao ng mga Diyos, mga pinuno ng mundo. Ngunit harapin ang mga matataas na higanteng ito, tahimik pa rin ang mga mata ni Yehan kahit na ang kalamidad na para sa kanya ay sumiklab na ngayon, kailangan na lang niyang harapin ito ng mahinahon sa puntong ito. Ang kasaganaan na para sa aming lahi ng mga halimaw ay dumating na. Nagniningning ang mga mata ng pinuno ng Chonglo. Ang prinsipe ay nakakuha ng marka ng tunay na Diyos sa hinaharap, ang lahi ng mga halimaw ay magkakaroon ng isang pinakamataas na tunay na Diyos na mamamahala sa emperador ng langit. Ang liwanag sa mga mata ng sinaunang emperador ng Diyos na general ng lahi ng mga Diyos at ng ikasyam na ranggong hari ng demonyo na si Chu Kuangmo ng lahi ng mga demonyo ay parang nag-aapoy na apoy. Sa kasalukuyang kontinente ng mga Diyos at demonyo, ang lakas ng lahi ng mga Diyos ay ang pinakamalakas sa mundo, at sa mga Diyos na mayroon ng tunay na Diyos, maaari nilang utusan ang buong mundo. Para sa mga demonyo, sa pagkakaroon ng proteksyon ng tunay na Diyos sa hinaharap, kahit na harapin ang mga Diyos ay mayroon silang matibay na suporta. Ang kontinente ng mga Diyos at demonyo ang mundong ito na hindi naman tahimik, tanging ang malakas na lakas ang makakapagpatagal ng walang hanggan.
Ang mga mahihinang kamay ay tiyak na mawawala sa hinaharap, ngunit ang malakas na lakas ay makakapagpatagal ng walang hanggan. Noong kasaganaan ng angkan ng Kang, sila ang namamahala sa buong mundo ng lahi ng mga tao at naging unang lahi ng mga tao. Bagamat sila ay nahina sa loob ng libong taon, ang aming pinuno ay nakatanggap na ngayon ng pihitan ng tunay na Diyos. Makikita na natin muli ang angkan ng Kang noong kasaganaan nito. Nabigla ang mga napakalakas na puwersa ng angkan ng Kang. Ang angkan ng Kang ay isinilang sa panahong ito at orihinal na nilayo na ibalik ang dating karangyaan nito, ngunit sila ay naharap sa mga pagkabigo ng sunod-sunod. Ngayong nakakuha si Kang Tianzan ng marka ng tunay na Diyos, nakita ng buong angkan ng Kang ang isang matibay na pag-asa. Biyayaan tayo ng mga sinaunang tunay na Diyos, at ngayon ay narito na ang marka ng tunay na Diyos sa mundong ito. Ang pagpili ng isang tagapagmana ay tiyak na gagawing makapangyarihan ang ating kontinente ng mga Diyos at demonyo magpakailanman. Naiginhawa ang mukha ni Emperador Taiyi, ngunit sa kanyang mabait na ngiti ay may isang bagay na hindi maunawaan ng mga tao ang pagnanasa sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang mga mata. Kabanata 3377. Ang dalawang higanti si Taisheng ng lahi ng mga halimaw at si Damoso ng lahi ng mga demonyo ay ngumiti at tumango. Ang marka ng tunay na Diyos at ang mga kinatawan ng apat na lahi ay nakamit na ang balanse sa puntong ito. Ngunit kahit na ganoon pa man, sa ilalim ng tila balanseng sitwasyon na ito, walang makakaalam kung anong mga nakamamanghang ilalim na agos ang nakatago. Ang marka ng tunay na Diyos ito ay ang pinakamataas na nilalang na nakakapagpaakit kahit na ng mga higanti ng lahat ng lahi. Sino ang makapagsasabing hindi naiinggit ang mga higanti ng apat na lahi dito sa marka ng tunay na Diyos? Bukod pa rito, ang lungsod ng tadhana ay babukas lamang isang beses bawat libong taon. Kapag ang mga batang henyo ng iba't ibang lahi ay lumalabas mula sa lungsod ng tadhana, kadalasan itong nagsisimula ng digma ng apat na lahi na nangyayari isang beses bawat libong taon. Nauugnay ito sa iba't ibang pagkakataong makamit ang mana sa lungsod, at ngayon pa ay lumitaw pa ang marka ng tunay na Diyos. Kaya kung magkakaroon muli ng digma ng apat na lahi, tiyak na ito ay napakalakas at marumi. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng ningning ng marka ng tunay na Diyos, ang apat na hindi kapani-pani walang tauhan ay bumabalutin ng liwanag. Ang ningning sa kanilang mga katawan ay maihahambing sa apat na higanti sa tuktok ng langit, samantalang si Yehan na nakatayo sa kanilang tabi ay tila naging isang suportang tauhan lamang hindi mahalaga, dispensable. Tanging ang isang tingin ang hindi umalis sa katawan ni Yehan mula pa noong una hanggang sa huli. Si Emperador Huang Tian, isa sa apat na dakilang emperador ng langit ng lahi ng mga tao. Yehan, sumama ka sa akin. Biglang nagsalita si Emperador Huang Tian ng tahimik sa tuktok ng langit. Ang tila tahimik na boses na ito ay malinaw na pumapasok sa isip ng lahat, parang isang Diyos na nagsasalita na hindi maaring baliwalain. Nang marinig ang mga salitang ito, ang mga nakakagulat na tingin mula sa langit at lupa ay napunta kay Yehan. Ang binatang ito na ngayon ay nakatayo sa tabi ng apat na hindi kapani-pani walang tauhan na may marka ng tunay na Diyos ay parang isang bituin na dating maliwanag ngunit unti-unting nawawala ng liwanag. Kung ikukumpara sa kanila, ang apat na hindi kapani-pani walang tauhan sa kanyang tabi ay nagniningning sa buong mundo, parang araw sa itaas ng langit. Sa liblib na lugar, ang tatlong dakilang master ng espada ng lahi ng mga tao ay buntong hininga sa kanilang mga puso ang dapat dumating ay sa wakas na dumating na. Tumangala si Yehan sa kahangahangang figure na dati niyang hinahangaan, ngunit sa mga tingin ng langit at lupa, dahan-daang siya ay umiling. Paumanhin, hindi ko maaring gawin. Paumanhin, hindi ko maaring gawin. Dahan-dahan, nang sabihin ng lubos na kalmadong binata sa tabi ng apat na hindi kapani-pani walang tauhan ang mga salitang ito, parang isang bato ang bumagsak sa isang tahimik na lawa. Sa isang iglap, ang liblib na lugar na unti-unting tumitigil na sa kaguluhan ay naging parang natakot sa isang masamang espiritu ang mga tingin mula sa langit at lupa ay lahat naging natatakot at nagulat, dahil talagang mahirap silang paniwalaan ang narinig nila. Ang higanti ay nagsalita at ibinigay ang kanyang kalooban, ngunit tinanggihan ito ni Yehan ng diretso, walang anumang pagiging maamo. Gaano karaming lakas ng loob ang kailangan para gawin iyon? Ano ang mga kahihinatnan nito? Harapin ng mga higanti sino sa mundong ito ang magiging may lakas ng loob na sabihin ang hindi sa kanila. Ang lahat ng nasa ilalim ng mga higanti ay mga langgam lamang. Halos walang sino man ang nagiging may lakas ng loob na sumuwi sa kanilang kalooban. Kahit na ang apat na hindi kapani-pani walang tauhan na nakakuha ng marka ng tunay na Diyos, bagamat sila ay aakyat sa trono ng mga Diyos at magiging tunay na Diyos sa hinaharap, ngayon pa lamang ay hindi sila nagiging may lakas ng loob na sumuwi sa kalooban ng mga higanti. Gayunpaman, harapin ang mga higanti, may isang tao ngayong nagsabing hindi sa kanila.
Si Yehan, ang hindi kapani-paniwalang henyo na ngayon ay unti-unting nawawala ng liwanag. Ito, si Yehan. Sa liblib na lugar, sa langit at lupa, hindi mabilang na mga tao ang nagulat. Bagamat mahirap paniwalaan, alam nilang hindi ito ilusyon. Ang kalmadong binata sa harap ng lungsod ng tadhana ay talagang tinanggihan ng diretso ang higanti ng lahi ng mga tao. Ang pagkilos na ito ay marahil ang una sa daan-daang milyong nilalang na nasa ilalim ng mga higanti walang katulad na nangyari dati. Ang batang ito, sabay na buntong hininga ang tatlong dakilang master ng espada ng lahi ng mga tao. Tanging sila lamang ang nakakaalam na kung may ibang daan pa, paano naman pipiliin ng binatang iyon ang ganitong paraan. Kahit na siya ay sumunod ngayon sa higanti ng lahi ng mga tao, mababago pa ba ang kinalabasan? Siyempre namang hindi, kaya bakit pa niya ibababa ang kanyang ipinagmamalaking ulo? Siya ay nababaliw na. Nanginginig ang mga mata ni Prinsipe Baxia. Bagamat siya ay isang hindi kapani-paniwalang tauhan, kung hilingin sa kanya ni Taisheng ng lahi ng mga halimaw na gawin ang anumang bagay ngayon, hindi niya ito maaring tanggihan. Ngunit si Yehan ay talagang tinanggihan ang isang higanti ng lahi ng mga tao sa harap ng buong mundo, napakalaking sampal iyon. Ang mga mata ni naunang emperador, Wang Chuyi, at Kang Tianzan ay puno rin ng matinding pagkabigla. Ang pagtanggi sa isang higanti sa harap ng buong mundo ay parang hinahamon ang kamatayan. Kahit na si Yehan ay isang hindi kapani-paniwalang henyo ng lahi ng mga tao na may walang katapusang potensyal sa hinaharap, kapag ang higanti ay nagalit, paano pa niya aalalahanan ang pagkasira sa isang henyo? Isang taong may lakas ng loob na gumagawa ng mga bagay na hindi ginagawa ng ibang tao. Ngunit mula sa aking pananaw bilang si Wang Chuyi, talagang ayaw kong mawala ka ng maaga. Bagamat nakakuha siya ng mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo, nais pa rin niyang talunin si Yehan ng kanyang sariling mga kamay, kaya natural na ayaw niyang mamatay si Yehan ng maaga. Kung mapapahamak si Yehan ngayon sa kamay ng isang higanti, iyon ay magiging isang walang hanggang pagpapahalaga sa puso ng apat na hindi kapani-paniwalang tauhan. Mukhang malaking problema na ang kinakaharap ng aming binatang tiya. Sa isang nakatagong walang katapusang espasyo sa liblib na lugar, ang tatlong pinuno ng Dadaw ay nagtinginan at mapanglo na ngumiti. Si Yehan ay talagang isang hindi kapani-paniwalang tao, ang una na nagawang gumawa ng mga bagay na hindi ginagawa ng ibang tao sa mundo. Sana ay makapigil si Emperador Huang Tian at hindi na siya makialam sa aming binatang tiya. Kung hindi, magbabago ang takbo ng langit sa kontinente ng mga Diyos at demonyo. Alam ng tatlong dakilang pinuno na kung ang higanti ng lahi ng mga tao ay gagalaw laban kay Yehan, tiyak na kikilos ang Daoso. Magkakaroon ng labanan para sa paghahari sa pagitan ng langit at lupa. Tinanggap ni Daoso si Yehan bilang kanyang alagad, at kahit na handa siyang masugitan para labanan ang kalooban ng tunay na Diyos para kay Yehan, ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga si Yehan para sa Daoso. Ang batang ito ay talagang hindi maipaliwanag, tinanggihan niya ang higanti ng lahi ng mga tao sa harap ng lahat. Baka magkaroon ng malaking kaguluhan. Mangyaring ipaalam sa dekano. Ang mga nangyayari dito ay lampas na sa aking kakayahan na kontrolin, tanging ang dekano lamang ang makakapagpasya. Ang mga dekano ng apat na paaralan ng Akademya ng Xinhuo ay narito ngayon sa liblib na lugar ng Zhongzhou. Harapin ang sitwasyong nakikita nila, lahat sila ay nawalan ng pagiging kalmado at tanging mabigat na buntong hininga lamang ang kanilang magagawa. Sa tuktok ng langit, ang apat na pinuno ay nakatayo sa apat na direksyon ng mundo. Tatlo sa kanila ay yumuko at tumingin pababa sa binatang ngayon ay pinag-uusapan ng lahat sa mundo. Ang ganitong pagpapakita ng lakas ng loob ay hindi nila nakita mula pa noong sila ay naging mga higanti. Ang tahimik na mukha ni Emperador Huang Tian ay nanatiling tahimik pa rin ngayon. Ngunit bilang isa sa mga higanti ng lahi ng mga tao, kahit na siya ay nagagalit, paano niya ipapakita iyon sa kanyang mukha? Si Yehan ay isang hindi kapani-paniwalang henyo ng lahi ng mga tao na kilala sa buong mundo. Hehe, si Yehan ng lahi ng mga tao ay talagang ang pinakamahusay na tao sa ilalim ng mga pinuno. Bahagyang ngumiti si Emperador Tai. Hindi alam kung siya ay binibiro si Yehan o binubulabog lamang ang sitwasyong nakikita ngayon. Ang pinakamahusay na tao sa ilalim ng mga pinuno, hindi labis ang mga salita ng Emperador ng Diyos. Talagang siya ay isang bihirang batang henyo. Ngunit siya ay masyadong mayabang at mapagmataas, at hindi niya kahit na pinapansin ang pinuno ng kanyang sariling lahi. Walang emosyong nagsalita si Damozon. Kabanata 3378. Hehe. Lumakas na ang mga pakpak, nararapat lamang iyon. Ngunit kung ang isang tao ay may lakas ng loob na baliwalain ang pinuno ngayon, hindi ba niya kayang tahasahin ang pinuno sa hinaharap? At ang binatang ito ay may kakayahang gawin iyon sa hinaharap. Mahinang ngumiti si Taisheng. Ang hindi kapani-paniwalang henyo ng lahi ng mga tao ay dapat na napasira na noon pa man.
Sa kanilang posisyon, halos walang bagay sa mundo ang maaaring itago sa kanila. Si Yehan ay lumakas sa lupain ng mga Diyos at demonyo, unti-unting umakyat hanggang sa maging isang hindi kapani-paniwalang tauhan. Ang mga taong may kakayahang makita ang tunay na kanyang nilalaman ay nakita na ito noon pa man. Kung hindi dahil sa apat na dakilang emperador ng langit na sumusuporta sa lahi ng mga tao, hindi lamang ang mga higanti ng lahi ng mga halimaw ang gustong sirain si Yehan, isang henyong may walang katapusang potensyal. Ang mga Diyos at demonyo ay may parehong iniisip din. Gayunpaman, pagkatapos ng araw na ito, hindi na lamang isang batang henyo ang may kakayahang tahasahin ang mga higanti. Noong unang panahon ng digmaan ng lahi ng mga tao at lahi ng mga halimaw, labis kitang hinahangaan, ngunit ngayon ay tinatanggihan mo ako. Tuldok-tuldok panipi. Sa tuktok ng langit, muli nang nagsalita si Emperador Huang Tian. Hindi makikita sa kanyang tahimik na mukha ang anumang galit, ngunit ang hindi mabilang na mga praktisyan sa mundo ay naramdaman ang isang lubos na pinipigilan na hininga. Ang buong mundo ay naging tahimik na kung saan maaaring marinig ang pagbagsak ng isang karayom. Hindi mabilang na mga mata ang kinakabahan na nakatingin sa higanti sa tuktok ng langit at kay Yehan sa harap ng lungsod ng tadhana. Tinanggihan ni Yehan ang higanti sa harap ng lahat sa mundo, at kung magagalit ang higanti, may daan pa bang makakalabas si Yehan? Masyadong mataas ang tingin ni Yehan sa sarili. Si Emperador Huang Tian ay isa sa mga sumusuporta sa kanya, ngunit ngayon ay tahasang siya ay sumuway sa kanilang suporta. Sa tingin ba niya na dahil siya ay nakagawa ng malaking kontribusyon para sa lahi ng mga tao, siya ay ang pinakamahusay na henyo ng lahi ng mga tao, at ang haligi nito sa hinaharap, ay hindi gagalawin siya ni Emperador Huang Tian. Sa liblib na lugar, hindi mabilang na mga tao ang umiling. Bagamat hindi na maihahambing si Yehan ngayon sa apat na hindi kapani-paniwalang tauhan na nakakuha ng marka ng tunay na Diyos, mataas pa rin ang maaaring marating niya sa hinaharap, ngunit ngayon pa lamang ay siyang nagwawasak ng kanyang sariling kinabukasan. Hinahangaan iyon ay noong nakaraan pa lamang. Marahil, sa mga mata ng matataas na emperador, hindi dapat may taong sumasalungat sa kanya sa mundo. Ngunit, kahit na ang isang tigre ay nangangaso, ang biktima ay gagawa ng lahat para labanan ito. Ngayon, may taong gustong sirain ako, si Yehan. Dapat ko bang ibuka ang leeg ko at hayaan silang patayin ako? Sa sandaling iyon, sa wakas ay tinanggal ni Yehan ang kanyang tahimik na ekspresyon at nagpakita ng isang nakakatakot na lakas. Dahan-daang siya ay tumangala, harapin ang nakakatakot na higanti. Kahit na harapin ang isang higanti, kailangan niyang gumawa ng huling paglaban. Ang hayaan na lamang na patayin ay hindi kailanman naging estilo ni Yehan. Kahit na harapin niya ang isang daan patungo sa kamatayan o isang kalaliman, gagawin niya ang lahat para labanan. Ngayong si Emperador Huang Tian ng lahi ng mga tao ay lumabas, hindi na siya magbibigay ng anumang pagpapahalaga dahil ito ay ang taong nagnanais na sirain siya. Sa harap ng lungsod ng tadhana, ang kanyang matalim at walang kapantay na tingin ay parang isang matalim na sandata na diretsyo nakatingin sa pinuno sa tuktok ng langit na tanging sinusamba at iginagalang ng lahat. Sa sandaling iyon, tunay na ipinakita ni Yehan ang kanyang walang kapantay na lakas. Sa sandaling iyon ay talagang hindi niya pinapansin ang mga higanti. Sa tuktok ng langit, ang tahimik na mukha ni Emperador Huang Tian ay parang isang tahimik na tubig na hindi umaagos. Harapin ang binatang puno ng damdaming makipaglaban at hindi sumusuko, ngayon ay talagang nagpasya na siyang sirain. Ngayon pa lamang ay may lakas na siya ng loob na baliwalain ako. Kung siya ay hayaang lumaki, magiging isang malaking problema siya sa hinaharap. Maaari pa niyang ibaling ang kanyang sandata laban sa mga higanti at tahasahin sila ang mga kontrolador ng lahi ng mga tao. Paano maaaring payagan ng mga higanting namuno sa tadhana ng buong lahi ng mga tao sa loob ng 10,000 taon na may isang tao na makatayo sa kanilang ulo? Kahit na mayroon mang ganoong tao, dapat lamang silang sila mismo. Malinaw na may lakas si Yehan na makatayo sa itaas ng mga higanti sa hinaharap, ngunit hindi tulad ni Kang Tianzan na may malakas na suporta ang buong angkan ng Kang at isang hindi kapani-paniwalang malakas na tao tulad ni Emperador Kang Tian na nagpoprotekta sa kanya. Siyempre, si Kang Tianzan na nakakuha ng marka ng tunay na Diyos at ng mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay magkakaroon din ng lakas na makatayo sa itaas ng mga higanti sa hinaharap. Ngunit kung nais siyang sirain, kailangang lampasan muna ang Emperador Kang Tian. Ang ganitong labanan ay magiging isang napakalakas na labanan na magbibigay daan sa ibang lahi na samantalahin ang sitwasyon. Ngunit ang pagsira kay Yehan ay hindi nangangailangan ng maraming pag-iisip. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ni Kang Tianzan ng marka ng tunay na Diyos at ng mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay kapakipakinabang din sa mga higanti ng lahi ng mga tao. Nabuhay sila sa loob ng 10,000 taon at kailangang lampasan ang mga hadlang. Ang mana ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay kanilang pagkakataon.
Kapag nalamangan na nila ang mga hadlang at umakyat sa ibang nakatataas na larangan, kahit na maging tunay na Diyos pa sila sa hinaharap, wala na itong halaga sa kanilang mga mata. Orihinal na plano ni Emperador Huang Tian na dalhin si Yehan ng tahimik at pagkatapos ay makuha ang sinaunang mana na nakuha ni Yehan sa lungsod ng tadhana. Ngunit ang mga salita ni Yehan ngayon ay parang pagpunit ng kanilang pagkakaibigan. Alam na ni Yehan ang iniisip ng mga higanti, kaya siya ay naging isang bomba na maaaring sumabog anumang oras at hindi na makokontrol. Ano bang ginagawa ni Yehan? Sino bang nagnanais na sirain siya? Baka talagang nababaliw na ang taong ito, at magagalit si Emperador Huang Tian. Ngunit, paano kung ang higanti ng lahi ng mga tao ay nagnanais na sirain si Yehan? Kung hindi, bilang ang hindi kapani-paniwalang henyo ng lahi ng mga tao, si Emperador Huang Tian ay isa sa mga sumusuporta sa kanya. Bakit niya tinanggihan at hinamon si Emperador Huang Tian? Gusto ng Emperador ng lahi ng mga tao na sirain si Yehan. May kakayahan na ba si Yehan ngayon para gawin iyon? Hindi ko alam, ngunit tiyak na nagdudulot siya ng malaking problema ngayon. Kahit na hindi siya sinisira ng mga higanti ng lahi ng mga tao, mahirap na siyang tanggapin ng iba. Sa pagitan ng langit at lupa, ang mga nakakagulat na tingin ay kumakalat sa buong walang katapusang espasyo ng liblib na lugar. Ngayon ay halos mahuhulaan na ng lahat ang kapalaran ng binatang may lakas ng loob na tumanggi at sumalungat sa isang higanti. Sa tingin mo bang nais kong sirain ka? Bakit? Batay sa katotohanan na ikaw ay isang maliit na banal na hari lamang. Sa tuktok ng langit, muling nagsalita si Emperador Huang Tian na may tahimik na mukha, at ang kanyang boses ay kumakalat sa buong liblib na lugar. Huwag mong sabihin na wala kang karapatan ngayon kahit nabigyan ka pa ng 10 taon, 100 taon, o 1000 taon, ikaw ay isang mahinang tao pa rin sa aking mga mata. Gayunpaman, dahil hinamon mo ang karangalan ng pinuno, dapat mong tanggapin ang kahihinatnan ng pagiging sinirang. Ngayong araw na ito, ipapaalon ko sa iyo ang iyong huling kapalaran dito sa lungsod ng tadhana. Biglang, ang walang katapusang puwersa ng pagpigil ng Emperador ng Langit ay naging dahilan ng kaguluhan sa kapaligiran. Sa tuktok ng langit, nagtipon-tipon ang mga madilim na ulap na nagpaitim sa mundo na parang gabi na. Ang walang katapusang puwersa ng pagpigil ng Emperador ng Langit ay kayang sirain ang mga bundok at ilog, at ilipat ang mga bituin. Ang mga walang katapusang praktisyan sa liblib na lugar ay naramdaman ang lakas na kayang sirain ang mga karaniwang tao, kaya silang lahat ay natakot na tumakas mula sa mundong ito. Dito, maliban sa mga pinuno ng iba pang 3 pangunahing lahi, kahit na ang mga napakalakas na puwersa mula sa iba't ibang lahi ay hindi makakapaglaban sa lakas ng Emperador ng Langit. Hindi mabilang na mga figure ang umatras sa walang katapusang espasyo, at ang kanilang mga tingin ay naging lubhang natatakot. Iyon ay ang lakas ng Emperador ng Langit ang pinakatakot na puwersa sa mundo ngayon. Kahit na hindi sila ang target ng lakas ng Emperador ng Langit ngayon, lahat sa liblib na lugar ay natatakot. Ito na ba ang lakas na taglay ng isang pinuno? Madali na nilang masisira ang mga karaniwang tao. Ngayong nagalit na ang higanti ng lahi ng mga tao, hinahanap na ni Yehan ang kanyang kamatayan, tiyak na mamamatay siya. Sa sandaling iyon, ang 4 na hindi kapani-paniwalang tauhan sa paligid ni Yehan ay umalis na sa kanyang tabi. Kahit na ang mga batang henyo ng iba't ibang lahi na gustong lumabas mula sa lungsod ng tadhana ngayon ay hindi nang ahas na pumunta patungo sa daanan palabas matapos maramdaman ang lakas na kayang sirain ang mga karaniwang tao. Ngayon, sa loob ng 10-10 milya na sakop ng lungsod ng tadhana, ang mga taong dating nagtitipon at sumasakop sa lahat ng bahagi ng mundo ay wala na. Sa mundong iyon, maliban sa mga higanti ng 4 na lahi, tanging si Yehan na lamang ang natitira. Talagang siya ay mapapahamak ngayong araw na ito. Bahagyang bumigat ang puso ng 4 na hindi kapani-paniwalang tauhan. Ang taong tahasang binugbog sila sa lungsod ng tadhana, hindi pa nila nakakalimutan ang kahihiyan na kanilang naramdaman. Paano siya mapapahamak na lamang? Kahit na siya ay mapapahamak, sila dapat ang gumawa nito. Matapos tayong maglaban sa loob ng maraming taon, mas marami akong pagkatalo kaysa sa tagumpay. Kung ikaw ay dapat na mamatay ngayon, sa susunod na taon ay maghahanda ako ng isang sisidlan ng magandang alak para sa iyo. Sabi ni Kang Tianzan. Alam niyang ang kanyang kalaban ay malapit ng mapahamak, kaya komplikado ang kanyang mga mata at may bahid ng kawalan ng kagustuhan. Sa tuktok ng langit ng lungsod ng tadhana, ang mga higanti ng iba pang 3 lahi ay walang emosyong nanunood ng eksenang ito. Ang isang hindi kapani-paniwalang henyo ng lahi ng mga tao ay malapit ng mapahamak, at ito pa ay sa kamay ng sarili niyang lahi. Masaya silang makita ang ganitong resulta. Kabanata 3399. Haw. Ang higanti ng lahi ng mga tao, hindi ko akalain na siya ay isang mapagkunwaring tao. Gusto niya akong patayin, si Yehan, at gumagawa pa siya ng ganitong dahilan.
Sa inyong mga mata, talagang ako'y kasing hina ng isang langgam. Ngunit kahit na mahina ako ngayon, natatakot na kayo, dahil sa hinaharap ay makakataas ako sa mga higanti at tahasahin sila sa ilalim ng aking mga paa kaya ngayon ang pinakamagandang oras para patayin ako. Tuldok-tuldok panipi. Sa harap ng lungsod ng tadhana, malakas na tumawa si Yehan hanggang sa langit. Ang matapang na tawa na nagmumula sa kanyang matalim na mga mata ay nagpapakita ng walang katapusang panunuya. Gustong patayin siya ng higanti, ngunit kailangan pa niyang humanap ng ganitong mapagkunwaring dahilan. Ngayong araw na ito, kahit na hindi niya tinanggihan ang higanti, papayagan ba siya nitong mabuhay? Bilang isang pinakamataas na pinuno parang emperador ng isang malawak na imperyo kapag ang kanilang katayuan at karapatan ay nanganganib, kahit na mahina pa ang banta, gagawin nila ang lahat para alisin ito. Ngunit bago ito mangyari, hindi kailanman naiisip ni Yehan na ang mga higanti ng lahi ng mga tao ang mga hindi kapani-paniwalang malakas na tao sa larangan ng mga emperador ng langit ay may ganitong mapagkunwarang bahagi tulad ng mga karaniwang tao. Marahil, ito ay kalikasan ng tao kahit na ang mga Diyos ay hindi makakalaya sa mga tanikala nito. Ang tawa na puno ng walang katapusang panunuya ay kumalat sa buong liblib na lugar. Bagamat tanging si Yehan at ang mga higanti ng apat na lahi na lamang ang natitira sa mundong iyon, ang mga walang katapusang praktisyan na nasa 10-10 milya layo ay nakikita ang mga nangyayari. Para sa binatang tumanggi, sumalungat, at tahasang binatikos ang higanti sa harap ng buong mundo, naging sanhi ito ng pagkalito ng mga tao. Hindi nila akalain na may ganitong taong may lakas ng loob sa mundong ito. Sa tuktok ng langit, sa wakas ay nagpakita ng bahagyang kaguluhan ang tahimik na mukha ni Emperador Huang Tian. Tahasang binatikos siya ng binata sa harap ng lahat kasama pa ang mga higanti ng tatlong ibang lahi. Kahit na siya ay isang hindi kapani-paniwalang malakas na tao, mahirap niyang itago ang galit sa kanyang puso. Sa loob ng 10,000 taon, ikaw ang unang tao na hinahangaan ko sa ilalim ng aking pamamahala. Sa kasamaang palad, ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Mabuti na lamang ngayon na ang oras para bayaran mo ang lahat ng ito. Kasunod ng tahimik ngunit bahagyang galit na mga salita ni Emperador Huang Tian, ang mundo na naging napakalimot na ay naging mas nakakatakot pa. Ang puwersa ng pagpigil ng Emperador ng Langit na parang kayang sirain ang mga karaniwang tao ay naging isang tunay na lakas na kayang sirain ang lahat na nagnanais na sirain ang nag-iisang binatang nakatayo sa harap ng lungsod ng tadhana. Nang makita ito, parang libu-libong espada ang namumuklaw sa matalim na mga mata ni Yehan. Harapin ang Emperador ng Langit, kailangan niyang gumawa ng huling paglaban. Mabuti, ang Eternal Sword Intent ay talagang isang hindi kapani-paniwalang talento. Sayang, sayang. Parang nalulungkot si Tai sa pagkamatay ng isang hindi kapani-paniwalang henyo, na may ekspresyon ng damdamin sa kanyang mukha. Ang antas ng intensyon ng espada na ipinakita ni Yehan ngayon ay ang Eternal Sword Intent, isang antas na hindi pa nakakamit ng ilang malakas na tao ng lahi ng mga tao sa larangan ng Emperador ng Banal na Dadao, ngunit naabot na ito ni Yehan sa rurok ng Banal na Hari. Harapin ang tiyak na kamatayan mula sa isang higanti, may lakas pa ring gumamit ng espada. Ang lakas ng loob na ito ay hindi ko kayang pantayan. Buntong hininga si unang emperador sa kanyang puso. Walang puwersa ng tao ang makakapagbago ng kapalaran ni Yehan. Sayang. Umiling si Wang Chuyi. Kung mamatay si Yehan ngayon, ito ang magiging pinakamalaking pagpapahalaga sa kanilang mga puso. Sa malayong mundo, hindi mabilang na mga praktisyan ay buntong hininga rin sa kanilang mga puso. Gayunpaman, kung nais ng higanti na sirain si Yehan, maliban na lamang kung magbago ito ng isip, walang makakapigil sa kanya. At ang ibang mga higanti ay tiyak na hindi tutulong kay Yehan. Buzz. Bigla na lamang, sa liblib na lugar na naging madilim at napakatakot na, tatlong figure ang lumitaw na parang bumabagsak mula sa langit, pumasok sila sa paningin ng lahat. Ang tatlong dakilang master ng espada ng lahi ng mga tao nang makita nilang mapapahamak si Yehan, natural na hindi nila ito kayang tiisin. Si Yehan ang tanging batang henyo na pinahahalagahan nila lahat at sa kanila ay may mataas na pag-asa. Ito ang tatlong dakilang master ng espada ng lahi ng mga tao. Ang mga mata ng mga tao sa malayong mundo ay nakatutok sa kanila. Gayunpaman, kahit na ang tatlong dakilang master ng espada ay isa sa mga pinakamalakas na tao sa ilalim ng mga pinuno, kung nais ng higanti na sirain si Yehan, kahit na sila ay lumitaw, hindi pa rin nila mababago ang resulta. Bakit gusto ninyong pigilan ako? Sa ibabaw ng langit, mga mata ni Emperador Huang Tian ay parang apoy, parang ningning ng araw na hindi matititigan. Mapanglo nang umiti ang tatlong dakilang master ng espada. Bagamat sila ay nasa tuktok ng mundo, maraming bagay pa rin ang nagiging dahilan ng kanilang kawalan ng lakas at kawalan ng magagawa. Gayunpaman, palagi silang nagsisikap. Mangyaring isipin muli, mahal na pinuno.
Bahagyang yumuko ang tatlong master ng espada at yumuko sa direksyon ng higanti. Mangyaring isipin muli, mahal na pinuno. Bigla na lamang, pagkatapos dumating ang tatlong dakilang master ng espada, dumating din ang apat na napakalakas na puwersa ng lahi ng mga tao sina Li Shenggayo ng lahi ng kaluluwa, Li Cheng ang hari ng dalawang espada, hari ng siping ng Tai, at ang master ng espada na si Gui Hai Lian Tian. Sa isang iglap, 7 malakas na tao sa ilalim ng pamamahala ng lahi ng mga tao ang sabay na humiling para kay Yehan. Ang eksenang ito ay nagulat ng maraming tao sa malayong mundo. Sa ilalim ng impluwensya ng katanyagan at kapangyarihan ni Yehan, halos lahat ng napakalakas na puwersa ay nasa kanyang panig. Mahal na pinuno ng lahi ng mga tao, mangyaring isipin muli. Sa oras na maraming tao sa mundo ang natutulala sa 7 napakalakas na puwersa ng lahi ng mga tao na humihiling para kay Yehan, lumitaw din ang mga dekano ng 4 na paaralan ng Akademya ng Xinwo sa mundong iyon, sa harap ng lungsod ng tadhana. Ang pagdating ng mga dekano ng 4 na paaralan ay natural na kumakatawan sa posisyon ng Akademya ng Xinwo. Kahit na ang Akademya ng Xinwo ay nakialam para kay Yehan, ngunit hindi pa rin sapat ang bigat nito. Kung nais ng higanti na sirain si Yehan, hindi basta-basta na lamang niyang mababawi ang kanyang mga salita. Mahal na pinuno ng lahi ng mga tao, mangyaring isipin muli. Gayunpaman, pagkatapos lamang lumitaw ang Akademya ng Xinwo sa mundong iyon, isang puwersa na nagulat ng maraming tao sa mundo ang lumitaw din. Ang kanilang pagdating ay nagulat ng maraming tao. Daomen, bundok ng Tiandaw, bakit sila nakikialam? Nang makita ang tatlong pari ng Dadaw na sabay na lumitaw, maraming tao ang nagulat. Nakialam ang Daomen para kay Yehan. May ugnayan ba ang Daomen at si Yehan? Noong una, ang kampana ng Dadaw ay tumunog 9 na beses at ang langit at lupa ay sumamba 9 na beses. Alam ng buong mundo na ang Daozo ay tumanggap ng isang alagad, ngunit walang nakakaalam kung sino ito. Siyempre, sa lungsod ng tadhana, halos alam na ng mga henyo ng iba't ibang lahi na pumasok doon ang ugnayan ni Yehan sa Daomen, ngunit hindi pa ito kumakalat sa labas. Si Yehan ay isang alagad ng Daozo. Dahan-dahan, hindi alam kung sino ang nagsabi ng ganitong salita, isang bagay na nagulat ng maraming tao. Si Yehan ay talagang isang alagad ng Daozo. Kabanata 3400. Nang makita ang eksenang ito, may kislap ng liwanag na lumitaw sa mga mata ng 4 na hindi kapani-pani walang tauhan. Tama naman, paano nila makakalimutan na si Yehan ay may isa pang kahangahangang pagkakakilanlan, isang alagad ng Daozo. Kung makikialam ang Daozo para kay Yehan, kung gayon. Ngunit, tutulungan ba ng Daozo si Yehan? Bukod pa rito, makakapagbago ba ng desisyon ng mga higanti ng lahi ng mga tao ang Daozo? Alagad ng Daozo noong tumunog 9 na beses ang kampana ng Dadaw sa bundok ng Tiandaw at sumamba 9 na beses ang langit at lupa, ang alagad na tinanggap ng Daozo ay si Yehan pala. Hindi nakakagulat na lumitaw ang bundok ng Tiandaw para kay Yehan sa sandaling ito. Ang mga nanginginig na tingin sa pagitan ng langit at lupa ay tumitingin pasulong. Ang pagkabigla ay mahirap pigilan sa mahabang panahon. Sa sandaling iyon, sa mundong nasa harap ng lungsod ng tadhana, 14 na napakalakas na puwersa ang magkakasamang nakatayo. Sabay-sabay silang nagsalita, hinihiling sa pinuno ng lahi ng mga tao na isipin muli. Ngunit mababago ba ng pinuno ng lahi ng mga tao ang kanyang desisyon? Ang eksenang ito ay nagdulot din ng emosyon kay Yehan na may matapang na intensyon ng espada. Sa mundong ito, may mga taong handang tumayo para sa kanya, hindi siya nag-iisa. Sa tuktok ng langit, mga mata ni Emperador Huang Tian ay parang apoy, at ang kanyang nakakatakot na mga mata ay sinusuri ang 14 na napakalakas na puwersang tumindig para kay Yehan. Bilang isang higanti ng lahi ng mga tao, bagamat iginagalang ng lahat sa mundo ang mga alagad ng Daozo, sa kanilang posisyon ay nakikita na nila ang lahat. Kaya, sa pagdating ng tatlong dakilang pinuno, walang pagbabago sa mukha ni Emperador Huang Tian. Gusto ninyong baguhin ang aking isip. Hindi ganoon kadali ang mga bagay sa mundong ito. Ang mga alagad ng Daozo ay may mataas na katayuan, ngunit ang bagay na ito ngayon ay isang hidwaan sa loob ng ating lahi. Kahit na ang Daozo mismo ay dumating, hindi ko babaguhin ang aking desisyon. Walang emosyong mga mata ni Emperador Huang Tian. Maaari bang pigilan ng isang bundok ng Tiandaw ang 4 na dakilang emperador ng langit ng lahi ng mga tao? Ang tingin ni Emperador Huang Tian ay parang apoy. Ang 7 napakalakas na puwersa ng lahi ng mga tao at ang Akademya ng Xinwo ay parang mga langgam sa kanyang mga mata. Tanging ang bundok ng Tiandaw lamang ang karapat-dapat sa kanyang tugon, isang pagpapakita ng determinasyon ng mga higanti ng lahi ng mga tao. Nang marinig ang mga salita ni Emperador Huang Tian, bumigat ang mukha ng tatlong dakilang pinuno.
Kahit na silang lahat ay nagsalita, mahirap pa ring baguhin ng higanti ng lahi ng mga tao ang kanyang desisyon, at ang pagkakakilanlan ni Yehan bilang alagad ng Daoso ay hindi naging dahilan ng pag-atres ng higanti. Ang tatlong dakilang master ng espada pati na rin sina Li Shenggeo at iba pa ay buntong hininga at umiling. Ang 14 na napakalakas na puwersa ay humiling para kay Yehan, ngunit walang anumang epekto. Ang mga salita ng pinuno ay parang ginto matibay tulad ng bato. Sa malayong mundo, ang mga taong natutulala pa rin sa pagkakakilanlan ni Yehan bilang alagad ng Daoso ay napagtanto ang lakas ng determinasyon ni Emperador Huang Tian. Kahit na ang Daoso mismo ay dumating, hindi niya babaguhin ang kanyang hanggaring sirain si Yehan. Ang 7 napakalakas na puwersa ng lahi ng mga tao, akademya ng Xinwo, at ang sinaunang sistema ng Dadao ay hindi nakapagtanggol sa kanya. Si Yehan ng lahi ng mga tao ay hindi makakaligtas sa kamatayan ngayon. Walang emosyong nagsalita si Damozon. Natukoy na ang kapalaran ng binatang ito. Ngunit kung makikialam ang Daoso at determinadong makialam, baka magkaroon ng labanan para sa paghahari sa liblib na lugar ng Zhongzhou ngayong araw na ito. Sabi ni Tai Sheng. Ang isang labanan sa pagitan ng mga higanti ng lahi ng mga tao at ng Daoso ay magdudulot ng pagsabog ng lakas, isang bagay na kapaki-pakinabang para sa ibang tatlong lahi. Depende yun sa kung gaano kahalaga si Yehan ng lahi ng mga tao sa puso ng Daoso. Pumikit ng bahagya ang mga mata ng pinuno ng Chonglo at tumingin pasulong. Ang isang labanan sa pagitan ng Daoso at ng mga higanti ng lahi ng mga tao ay ang eksenang gustong makita ng lahat. Sa harap ng lungsod ng tadhana, matalim na tumingin si Yehan sa higanti sa tuktok ng langit. Ang pinuno ay ang pinakamalakas na tao sa mundo ngayon, na kumokontrol sa tadhana ng isang lahi. Ngunit ang lahi ng mga tao ay may ganitong makasarili, makasarap, at labis na pagnanasa sa kapangyarihan na pinuno, iyon ay isang kasawian para sa lahi ng mga tao. Ngayon, ikaw ay ang pinuno at maaari mong kontrolin ang aking buhay at kamatayan, ngunit hindi mo ako makokontrol. Natatakot ka na baka agawin sa iyo ang kapangyarihan, baka may taong hamanin ang iyong autoridad, at higit sa lahat, baka may taong makatayo sa iyong itaas at maging pinuno ng mga pinuno. Ngunit sa aking pananaw, kung nais mong sirain ako, bakit kailangan mong humanap ng mapagkunwaring dahilan? Ikaw ay ang pinuno, maaari mong patayin ang sino mang gusto mo. Natatakot ka bang tatawanan ka ng mundo? Ha! Maliit na langgam, nais mong maging pinuno ng mga pinuno, mayroon ka bang ganitong kapalaran? Ako ang pinuno, at hindi ako papayag ng anumang hamon. Kung ikaw ay naghamon, ikaw ay mamamatay. Sa sandaling iyon, tinanggal na ni Emperador Huang Tian ang kanyang panlabas na pagkukunwari at hindi na itinatago ang kanyang pagnanasa na patayin si Yehan. Ngayon, gusto na lamang niyang alisin si Yehan. Ha. Napakagandang pinuno, hindi ka papayag ng hamon. Kung hindi ako pinilit ng pinuno hanggang sa wala ng daan palabas, paano naman ako magiging tanga para hamanin ang pinuno at hanapin ang aking kamatayan? Malakas na tumawa si Yehan hanggang sa langit. Ang mga pinuno, ang mga higanti. Ano nga ba ang pagkakaiba nila sa mga karaniwang tao? Ang mga salitang ito ay nagdulot ng pag-iisip sa maraming tao sa malayong mundo. Kung hindi siya napilit hanggang sa wala ng daan, paano naman siya magiging tanga para hamanin ang pinuno at hanapin ang kamatayan? Bilang isa sa 5 hindi kapani-paniwalang tauhan sa kontinente ng mga Diyos at demonyo, siya ba ay tanga? Maliwanag na hindi. Kaya ano ang nagdudulot ng lahat ng ito? Maaari bang talagang determinado ang pinuno na sirain siya? Hindi maintindihan ni Kang Tianzan, at malabo ang kanyang mga mata. Ang napakalakas na tao ng angkan ng Kang na nakatayo sa kanyang tabi ay nanatiling tahimik. Habang mas mataas ang posisyon ng isang tao, mas nakikita nila ang kalupitan ng mundo. Ayon sa batas, kung ang paglaki ng isang tao ay maaaring magbanta sa angkan ng Kang sa hinaharap, papayagan ba ng angkan ng Kang ito? Sa parehong paraan, ang paraan ng mga nakatataas na tao para palakasin ang kanilang katayuan ay alisin ang mga potensyal na banta ng maaga. Tapos na ang ating usapan. Nagsalita na ako, at tuparin ko ito. Kahit na marami pa kayong sabihin ngayon, hindi ninyo malalampasan ang kapalaran na mapasira. Dahan daw ang humakbang si Emperador Huang Tian. Sa isang iglap, sa ilalim ng hakbang na iyon, ang mga batas ay kusang nabuo. Ang mundo ay parang naging isang kulungan ng kalaliman, at ang walang katapusang liwanag ng mga batas sa pagitan ng langit at lupa ay hindi maaring tignan ng mga mata ng tao. Ang mundo sa harap ng lungsod ng tadhana ay kusang nabuo bilang isang sariling larangan. Ang malakas na liwanag ng mga batas ay pilit na pinapaatres ang 3 dakilang master ng espada at iba pa. Iyon ay ang mga batas na kinokontrol ng Emperador ng Langit, ang pinakamataas na kontrol sa mga batas ng mundo, na maaaring utusan at gamitin para sa kanyang mga layunin. Ang pinuno ng lahi ng mga tao ay gumawa na ng aksyon.
Ang eksenang ito ay inaasahan na ng hindi mabilang na mga praktisyan sa malayo. Harapin si Emperador Huang Tian, hindi mahalaga kung ano ang dahilan. Hindi mahalaga kung sino ang tama o mali. Hindi makakaligtas si Yehan sa kamatayan ngayon. Nang makita ito, sa ilalim ng matalim na mga mata ni Yehan, siya ay nagpapalakas ng marka ng tunay na Diyos sa gitna ng kanyang mga kilay. Harapin ng Emperador, walang bisa ang anumang lakas na meron siya. Tanging ang kalooban ng tunay na Diyos na nakaimbak sa marka ng tunay na Diyos ang makakapagpatinggan sa mga higanti. Lolo, inaalagaan na lang kita nito mula ngayon. Sa oras na iyon, sa ilalim ng liwanag ng hindi mabilang na mga batas, isang scroll ang dahan-daang lumitaw mula sa katawan ni Yehan, patungo kay Unbeaten Sword Master. Tanging silang dalawa lamang ang nakakaalam ng lihim sa scroll na ito. Sa mundo ng Xuanman, ang pagbibigay ni Yehan nito kay Unbeaten Sword Master ay nangangahulugang determinado na siyang labanan ng buong lakas. Kung siya ay mamatay sa labanan, ang mundo ng Xuanman ay nasa kamay ni Unbeaten Sword Master. Para sa iba pang mga tao sa lungsod ng Tadhana, nagpadala si Yehan ng mensahe sa kanila bago siya umalis sa lungsod ng Tadhana. Sinabihan niya silang umalis pagkatapos ng 2 araw. Ang ginawa ni Yehan ay dahil sa takot niyang baka ipagsakripisyo ng lahat ng hari ng langit ng Tianlong ang kanilang sarili para sa kanya at harapin ang emperador ng lahat ng lakas. Kahit na may milyong tao ang Tianlong na magsasama-sama para labanan, katumbas lamang iyon ang pagpapakamatay. Ayaw ni Yehan na ipagsakripisyo ang mga inosenteng tao para sa kanya.